Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 3376. Kinuha ni Philip ang berdeng singsing at ginamit ang mga patakaran ng espasyo upang sirain ang paghihigpit. Walang maraming bagay sa space ring na ito, ngunit mas interesado siyang tingnan ang pamamaraan na maaaring magdulot ng ganoong kalakas na lakas ng pag-iisip. Sa singsing ng kalawakan, ang mga gamot, mahalagang metal, iba't ibang sandata, at pang-araw-araw na pangangailangan ay inilagay sa maliliit na tambak. Sila ay inilagay ng maayos sa gitna ng gulo. Karamihan sa mga gamot ay ginamit upang mapahusay ang kasanayan na hindi kapaki-pakinabang para kay Philip. Pagkatapos ng lahat, ang pag-inom ng labis na gamot ay maaaring makapinsala. Wala siyang nakitang gamit para sa mga armas at pang-araw-araw na pangangailangan din. Malamang na ginamit lang niya ang mga mahalagang metal, kaya nagpa siya si Philip na maghanap ng lugar upang ibenta ang iba pang mga bagay. Nang ayusin ni Philip ang tumpok ng mamahaling mga metal, nakakita siya ng isang malaking kinakalawang na kahon ng tanso. Tuwang-tuwa siya at dali-dali itong nilabas. Matapos buksan ang kahon, nakita niya ang isang itim na libro na may puting letre dito, Three-Faced God Demon Technique. Matapos baklatin ang 2 pahina, napagpasyahan niya na ito ang pamamaraan na ginawa ng matanda. Matapos maperpekto ang pamamaraang ito, ang lakas ng isip ng isang tao ay maaaring makatiis sa anumang uri ng pag-atake at mananatiling hindi masisira. Gayunpaman, ang matanda ay nakagawa lamang ng kaunting pag-unlad at hindi napigilan ang pag-atake ng apoy ni Philip. Ang aklat na ito ay isang koleksyon na nahahati sa 3 yugto pagsasanay ng enerhiya, isip, at katawan ng isang tao. Ayon sa libro, ang pagsasanay ay maaari lamang magpatuloy kapag ang nakaraang yugto ay pinagkadalubhasaan sa pagiging perpekto. Ang matanda ay hindi perpekto ang kanyang pagsasanay sa isip, kaya't hindi niya magawa ang kanyang katawan. Ito ay hindi katakataka na naagnas ang katawan niya ng acid sa tiyan nitong kakaibang isda. Dahil walang magawa si Philip, itinaas niya ang kanyang apoy at binasa ang libro. Sa dulo ng aklat, ang pangalan ng may akda ay isinulat ang kagalang-galang na Demon Supreme, at ang pahabol ay nakasaad. Ang mga nakabisado ng pamamaraang ito ay maaaring maging isang Diyos o demonyo sa isang pag-iisip. Sa paghusga mula sa antas ng discarding ito, ang taong ito ay dapat na isang sinaunang powerhouse. Sinunod ni Philip ang mga tagubilin sa libro at sinubukang i-reroute ang kanyang umiiral na enerhiya, ngunit bago niya makumplito ang kalahating ikot, lahat ng elemento sa kanyang katawan ay naging irritable. Si Philip ay parang walking stove, namumula ang buong katawan. Mabilis siyang huminto sa pagpapractice. Kung hindi lang pinalakas ng likidong bato ang katawan niya, sugatan na sana siya ngayon. Ang pamamaraan na ginagawa ni Philip ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa kanyang pamilya at matagal nang naperpekto. Gaya ng ipinakilala ng Three-Faced God Demon Technique, ang teknik na ito ay all-inclusive at maaari pang palakasin ang iba pang mga teknik. Ang lakas ng kaisipan at mga yugto ng pagsasanay sa katawan sa aklat na ito ay lubos na nagustuhan ni Philip. Gayunpaman, walang detalyadong pagpapakilala sa kung paano isama sa iba pang mga diskarte, kaya kailangan niyang mag-explore habang nagsasanay. Sa susunod na mga araw, patuloy na sinusubukan ni Philip na isagawa ang discarding ito, simula sa paggamit ng kanyang umiiral na kapangyarihan ng mga panuntunan upang gabayan ang mga elemento sa pagsasanay, ngunit walang naging maayos. Ang mga elemento na nabuo sa pamamagitan ng pamamaraan na ito ay hindi lamang masyadong magagalitin ngunit lubhang kinakaing unti-unti. May kakaiba pang ang naisip si Philip na ma-practice lang niya ang teknik na ito kung pupunasan niya ang lahat ng nauna niyang teknik. Biglang nagkaroon ng ideya si Philip at gusto itong bigyan muli. Kabanata 3377. Nagsimula si Philip sa kanyang umiiral na pamamaraan. Pagkatapos ng isang cycle, binago niya ang pattern ng kanyang enerhiya. Bagamat isang istorbo, sulit itong subukan. Nang walang karagdagang abala, nakaupo si Philip na nakakross ang paa sa mataas na lugar at nag-practice. Walang kakaiba sa una, ngunit sa tuwing babaguhin niya ang pattern ng kanyang enerhiya, madarama niya ang sakit sa buong katawan sa tumataas na antas. Ang sakit ay nagsimula sa kanyang mga ugat, mula sa loob hanggang sa labas, malalim hanggang sa bone marrow, at umaabot sa kanyang balat. Gayunpaman, wala nang kaguluhan sa kanyang pamamaraan, kaya't nagngangalit si Philip at nagpatuloy. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang lakas sa pag-iisip, napagmasdan niya ang kulay ng kanyang enerhiya na unti-unting nagbabago, at maging ang kanyang pinakamakapangyarihang antas ng mga elemento ng 5S ay lumalakas. Si Philip ay dumanas ng walang katapusang mental at pisikal na pagpapahirap.
Sa wakas, pagkatapos na baguhin ang kanyang huling pattern ng enerhiya, ang sakit ay ganap na nawala, napalitan ng isang pakiramdam ng kagalakan na tila siya ay nasa Cloud 9. Pagkabukas ng kanyang mga mata, nakita ni Philip ang isang patong ng mabahong dumi sa buong katawan niya. Ang pamamaraang ito ay maaaring makatulong sa paglilinis ng mga dumi sa kanyang katawan. Ginamit niya ang kanyang elemento ng tubig upang maghugas. Bago ito, hindi niya masyadong binigyang pansin ang mga pagbabago sa kanyang mga elemento. Sa sandaling dumampi ang tubig sa kanyang katawan, gayunpaman, nakita ni Philip na nagbago ang mga katangian nito. Ang tubig ay naging medyo kinakaing unti-unti, ang hangin ay mas mabilis at mas agresibo, ang lupa ay mas siksik, ang metal ay mas malambot na may mas maliliit na particle, at ang temperatura ng apoy ay tumaas. Naramdaman niya ang pagpapahusay ng bawat kategorya. Bagamat hindi masyadong malaki ang pagkakaiba, ito ay isang pagtaas pa rin ng mga elemento ng antas ng 5S ng kalahating antas o kahit isang antas. Naabot na ni Philip ang unang level ng energy practice phase ng 3-phase God Demon Technique, at kahit na hindi niya ito sinasadya, ang enerhiya sa kanyang katawan ay tumatakbo ayon sa ruta. Oras na para umalis. Sinulyapan ni Philip ang malaking silid sa tiyan at nakangiting sinabi, nakulong ako ng isdang ito dito ng walang dahilan, ngunit kung isa sa alang-alang na nakakuha ako ng magandang pagkakataon dito, ituturo ko ito ng isang maliit na leksyon sa halip na isang malaking. Sinundot ni Philip ang esophagus na nagpapasok sa kanya. Napakalagkit at madulash, kaya't inilabas niya ang isang pares ng dagger mula sa green space ring at hakbang-hakbang na umakyat. Maya-maya, biglang bumilis ang daloy ng hangin sa passage na ito. Kakakain lang siguro ng isdang ito, at nasa loob ng daanan ngayon si Philip. Iba't ibang bagay ang tumama sa mukha ni Philip. Itong sirang isda. Philip gritted kanyang ngipin. Nang matapos kumain ang isda, binilisan ni Philip ang kanyang lakas para gumapang palabas. Sa wakas ay naabot niya ang lalamunan ng isda. Ang amoy sa tiyan nito ay katanggap-tanggap noon, ngunit ang amoy dito ay maaaring ituring na isang biochemical na sandata ngayon. Kahit na matagal nang hindi kumakain si Philip ay kumakulong pa rin ang kanyang tiyan. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinunog ang lalamunan ng isda. Nagsimulang gamulong ang isda. Matapos itong ay ihaw ng ilang sandali, tumigil si Philip. Para sa isang malaking isda, ang antas ng pag-atake na ito ay nagpapainit lamang sa lalamunan nito. Sa pagpapahusay ng 3-phase God Demon Technique, mas malakas siya ngayon. Binali niya ang matatalas ng ngipin ng isda at lumangoy palabas. Nay, tingnan mo, may lumabas na lalaki sa bibig ng isda. Aking anak, iyon ay dapat na isang programa na inorganisa ng lugar na ito. Gayunpaman, nang makita ng ina na hubot-hubad ang lalaki, tinakpan niya ang mukha ng babae at sumigaw, huwag kang tumingin. Bakit may espesyal na programa? Ang lalaking ito ay maaaring sumukat sa akin. Kalimutan mo na. Napatulala si Philip. Bakit nandito ang isda na ito? Ito ba ay isang aquarium? Ayaw muna niyang madumihan ang kanyang damit kaya mas pinili niyang lumabas ng ganito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang mga bagay na magiging ganito. Nakakahiya, mahinang sabi ni Philip, inikot ang ulo para pag-alitan ang isda. Gayunpaman, ang mga isda sa kanyang likuran ay lumalangoy na sa ibang direksyon. Kabanata 3378. Matapos niyang mapagtanto ang kanyang paligid, buong lakas na lumangoy si Philip patungo sa labasan. Mabilis na inayos ng mga empleyado ng aquarium ang ilang tao na tumalon sa tubig habang ang iba ay naghihintay sa labasan. Ngayon ang unang araw ng pagbubukas ng aquarium, kaya't hindi ito dapat masira ng hitsura ng lalaking ito na hubot-hubad. Isang blonde na matandang lalaki ang nagngangalit at tumingin sa screen ng monitor kung saan mabilis na umiwas si Philip sa mga empleyado na parang isda. Hinampis niya ang mesa at sumigaw, paano mo binabantayan ang lugar na ito? Manager, ang isdang ito ay pambungad na regalo mula sa dating White Marsh Emperor, nanginginig na sabi ng katabi niya. Ang dating White Marsh Emperor ay may magandang relasyon sa blonde na matandang lalaki. Palaro ang dalawa noong mga bata pa sila. Ang blonde na matandang lalaki ay hindi umiwas sa pagsaway. Baka ginugulo ako ng matandang geezer na iyon. Sa gitna, pinalibutan ng isang grupo ng mga tao mula sa White Marsh Royal Family ang isang matandang lalaki na may kulay abong buhok at ang maliit na batang babae na kahawak kamay niya. Itinagilid ng batang babae ang kanyang ulo at tinanong ang matanda, Lolo, sirena ba iyon? Namilog ang mga talukap ng mata ng matanda, ngunit magiliw pa rin siyang sumagot, anak, tao yan. Bakit wala siyang suot na damit? Wala man lang buhok sa katawan niya, inosenteng tanong ng batang babae. Nalilito ang matanda kung paano tutugon. Nang makitang maayos pa rin ang pag-iwas ni Philip sa mga empleyado, sinabi niya sa katabi niya, puntahan mo siya at hulihin mo siya, huwag mong kalimutang bihisan siya ng damit bago ka dumating. Oo, sir.
Mabilis na tinungo ng lalaki ang exit ng exhibit center. Nang makitang lalabas na si Philip, nagpa siya ang lalaki na maupo at maghintay. Sa wakas ay nakarating na rin siya sa labasan. Medyo naiinis si Philip na hinabol ng mga taong ito. Gumamit pa ang mga taong ito ng mga kasangkapan gaya ng mga lambat, salapang, at pangingisda upang mahuli siya. Sa paglabas ni Philip sa tubig, isang malaking kamay ang humawak sa kanyang lalamunan. Miyembro pala ito ng White Marsh Royal Family. Itinaas ni Philip ang kanyang braso at binigyan ang kabilang partido ng kutsilyo. Nang maramdaman ang pamamanhid na kumakalat mula sa kanyang braso, sumimangot ang lalaki. Minamaliit niya ang hubad na lalaking ito. Nang makita ang kanyang kumikinang nakatawan, siya pala ay isang 8-star powerhouse. Sa sandaling lumapag si Philip, ang malalaking kamay na gawa sa lupa ay lumabas sa magkabilang gilid at pumulupot sa kanya. Sinisikap mo bang sirain ang aking sentro? Sumulpot ang blonde na matanda at sumigaw. Nataranta ang mga miyembro ng White Marsh Royal Family nang makita siyang sumisigaw sa galit. Pagkatapos mabilis na magsuot ng ilang damit, nagmamadaling lumabas si Philip at sinabing, sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Ano naman sa akin? Nag-walkout ang isang matandang kulay abo. Ang panggigipit mula sa kanya ay naging dahilan para hindi komportable si Philip, ngunit hindi nawala ang kanyang espiritu sa pakikipaglaban. Hinula ni Philip ang pagkakakilanlan ng matanda at sinabing, nakakahiya para sa matanda na ay bully ang bata. Natigilan ang matanda nang marinig ito. Tumawa siya at sinabing, paano ang kawalan mo ng kahihiyan, ikaw brat? Ang sitwasyong ito ay lubhang hindi kanais-nais para kay Philip. Hindi lang maraming 8-star powerhouses ang nakatitig sa kanya, ngunit mayroon ding tao sa holy tier sa harap niya. Baka nasa peak na siya. Naghanda si Philip na gamitin ang mga patakaran ng espasyo upang magbukas ng portal at makatakas. Nang makitang handa nang umalis si Philip, malakas na sinabi ng matandang lalaki, ikaw si Philip Clark, gusto mo bang pumunta sa aking abang tahanan bilang panauhin? Masungit at malakas ang kanyang boses, napakalakas at makapangyarihan kaya halos hindi na makabantay sa kanya ang mga tao. Natigilan si Philip. Binawi niya ang kanyang mga alituntunin sa espasyo, pinaikit ang kanyang mga mata sa matanda, at sinabing, nangangako ka ba sa harap ng lahat na hindi mo ako sasaktan? Tawa ng tawa ang matandang lalaki at sinabing, alam ko kung ano ang iyong ikinababahala. Ito ay isang batong pangproteksyon na iniwan ng mga nauna sa akin, isang batong may mataas na antas na kayang labanan ang mga pag-atake sa ibaba ng antas ng Diyos sa loob ng 1 minuto. Sa sinabi nito, binato ng matanda si Philip ng isang makulay na bato. Kabanata 3379. Naramdaman ang kapangyarihan mula sa bato, medyo naniwala si Philip sa mga salita ng matanda. Nang makitang medyo nag-aalinlangan pa si Philip, sinabi ng matanda sa iba pang miyembro ng maharlikang pamilya ng White Marsh, maaari kayong bumalik sa Jade Marsh Palace. Ang nangungunang 8-star at 9-star powerhouses ay nag-alinlangan sandali ngunit mabilis na umalis. Sa oras na ito, isang batang babae ang tumakbo, hinawakan ang kamay ng matanda, nagtago sa likod niya, at tinitigan si Philip na nasa hindi kalayuan. Lolo, may suot na siyang damit ngayon. Mabuti kong anak, sinabi ko sa iyo na siya ay tao. Ngunit wala siyang buhok, at mukhang napakabangis. Hindi itinuring ng dalawang ito si Philip bilang isang tagalabas at malayang nag-uusap. Pinagmasdan ni Philip ang pakikipag-chat ng matanda sa kanyang apo. Maya-maya ay lumapit siya sa kanila. Patawarin mo kami. Anak ito ng panganay ko. Lumingon ang matandang lalaki sa babae sa likod niya at sinabing, Gladys, kumusta ka? Nang makitang papalapit si Philip, lalo pang napaatras ang dalaga. Hindi kita kakainin. Galit na sabi ni Philip. Panay ang kaagnasan niya ng acid sa tiyan sa isda na iyon. Lumaki man ng kaunti ang kanyang buhok, maaagnas ito ng regular na pag-agos ng acid sa tiyan. Nagtago ang maliit na babae sa likod habang si Philip ay nakasunod sa tabi ng matanda, hawak pa rin ng mahigpit sa kanyang kamay ang pamprotektang bato. Sa buong buhay ko, ako, si Malo Wisteria, ay nakakita ng isang wanted na kriminal na lumabas sa bibig ng isda sa isang aquarium. Tumawa ang matanda at nagpatuloy, nahuli ko ang isdang ito at ibinigay sa manager kung matatakot ba ang matandang blonde na iyon sa iyo. Isang blonde na matandang lalaki ang tumalon sa kanila mula sa malayo at nagmura, old geezer, talagang binigyan mo ako ng magandang palabas. Isang magandang eksibisyon ang nasira mo, ang walang hiyang hubad na lalaking ito, so, marunong ka ng magsuot ng damit. Pinandilatan ng blonde na matandang lalaki si Philip at galit na sinabi. Ito ay hindi kinakailangang wasak. Siguro ito ay naging masikat, Philip pursed kanyang mga labi at sinabi. Ikaw. Nang marinig ito ng blonde na matandang lalaki ay gustong magtaas ng kamay kay Philip ngunit pinigilan ito ng matanda na may uban. Natuwa si Malo at sinabing, tumahimik ka. May gagawin pa ako.
Pagkasabi niyon ay tumalikod ang blonde na matandang lalaki at tumahimik na umalis. Tara, punta tayo sa pwesto ko. Nanguna ang matanda habang si Philip naman ay nakasunod ng malapitan. Gustong malaman ni Philip kung bakit pinahintulutan ng White Marsh Royal Family ang laganap na pag-unlad ng isang kulto tulad ng Moon Worship Creed at iba pang bagay tungkol sa White Marsh Royal Family. Dumating sila sa isang compound ng White Marsh Royal Family members. Ang lugar ay napapaligiran ng mga ordinaryong gusali ng tirahan na walang nakikitang mga vilya o mansyon. Na may pagtataka sa mukha, sinundan ni Philip si Mallow sa isang residential building. Kahit na pumasok sa elevator, hindi siya makapaniwala na ang pinakamalakas na tao sa White Marsh ay maaaring maging napakababa. Nang makita ang kawalang paniwala ni Philip, sinabi ng matanda, mas gusto ko ang pananabik. Huminto ang elevator sa pinakataas na palapag. Binuksan ng matanda ang pinto at pumasok habang sumisigaw, "Asawa, may bisita tayo." Isang matandang babae na may itim na buhok ang lumabas, nakipagpalitan ng kasiyahan kay Philip, at pumunta sa kusina upang maghanda ng tanghalian. Kamukha ito ng isang ordinaryong bahay. Napatingin si Philip sa matandang nasa harapan niya. Hindi pinansin ng matanda ang mga pagdududa ni Philip, humigop ng tubig, at nagtanong, "Paano mo nakuha ang iyong White Marsh imprint?" Kabanata 3380. Hindi ko masasabi sa iyo iyan, nang makita ang matanda na diretso sa punto, sagot ni Philip. Dapat ay mula ka sa lupaing ninuno, walang sinuman dito ang lihim na makakakuha ng marka ng maharlikang pamilya ng White Marsh. Matalim ang mga mata ng matanda, at oo lang ang naisagot ni Philip. Binuksan ng batang babae ang isang maliit na puwang sa pintuan ng kanyang silid at sinilip ang dalawang tao sa sala. Sandaling natahimik ang dalawa bago nag-isip ang matanda, imbes na lupain ng dugong nagkasala, mas gusto ko pa ring tawagin itong lupaing ninuno. Tama iyon. Ang matandang ito talaga ang dating emperador ng White Marsh Royal Family. Isang hindi mapag-aalinlangan ng Holy Tier Powerhouse. Kinabahan si Philip. Talagang nakilala niya ang maalamat na emperador ng White Marsh Royal Family. Isa itong tunay na Holy Tier Powerhouse. Siya ay hindi inaasahang mapayapa at madaling lapitan. Nalaman ni Philip mula sa matanda na mayroon siyang 4 na anak. Ang panganay ay kasalukuyang namamahala sa maharlikang pamilya ng White Marsh. Nag-iwan ng mensahe ang pangalawang anak matapos manahin ng panganay ang posisyon, sinabing gusto niyang maglibot sa mundo, at wala nang narinig na balita mula sa kanya pagkatapos noon. Ang ikatlong anak ay si Ayanna Wisteria, na nakilala ni Philip sa Peerless Sword Tomb noon, habang ang pang-4 na anak ay nasa paaralan pa. Wala akong hawak na kapangyarihan ngayon at maituturing akong retired na, mahinang sabi ng matanda. Sa ganoong paraan, ang Moon Worship Creed ay patuloy na umunlad at lumago sa ilalim ng kapabayaan ng teritoryo. Si Philip ay nagbigay sa kanyang sarili ng maikling. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari sa Moon Worship Creed sa teritoryo ng White Marsh Royal Family? Nag-alinlangan si Philip ngunit nagtanong pa rin. Bumantong hininga si Mallow at sinabing, "Ang aking anak na si Salvatore Wisteria, ay likas na tapat at mabait, ngunit mula sa sandaling kinuha niya ang kapangyarihan mula sa akin, tila naging ibang tao siya. Naging malupit siya at nasisiyahan sa pagpatay ang aming orihinal na mapagkaibigang relasyon sa maharlikang pamilya ng sinaunang dragon ay nasira dahil sa kanya." Nagsalubong ang kilay ng matanda habang nagpatuloy, lahat ay tumindi ng may nagpakitang babae. Ito ay isa pang babae, ang parehong babae na sinabi ng may-ari ng restaurant sa Chismis. Ginamit ng babaeng iyon ang kanyang mahusay na lakas at napakahusay na paraan upang mabilis na lumikha ng isang organisasyon, na siyang Moon Worship Creed na binanggit mo. Tumigil sa pagsasalita ang matanda, at tinanong ni Philip, ano ang sumunod na nangyari. Sinulyapan ni Mallow si Philip at sinabing, ang Moon Worship Creed ay itinatag sa mabuting hangarin at direksyon. Mabilis itong lumago at naging isang buhay na maihahambing sa ilang malalaking pamilya na sinubukan ni Salvatore na makipag-ayos sa kanila, ngunit na brainwash siya pagkatapos nito. Pagkaalis ng babae, siya ang naging aktwal na tagapangasiwa ng Moon Worship Creed upang mabilis na makamit ang kanyang layunin, hindi siya nag-atubiling baguhin ang maayos na estilo ng Moon Worship Creed, at naging kung ano ito ngayon. Huminto ang matanda dito. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, saan nagpunta ang babaeng iyon? Nabalitaan na ang babaeng ito ay pumunta sa pangalawang kontinente, ngunit hindi ko alam kung ito ay tumpak na tungkol sa mga gawain sa pamamahala, nahugasan ko ang lahat ng bagay, ngunit kahit na gusto ko, hindi ko siya makontrol. Kabanata 3381. Pagkasabi noon ay itinaas ng matanda ang kanyang kamay, inilantad ang kanyang bisig. Halos hindi niya makontrol ang marahas na panginginig, kahit na siya ay isang Holy Tier Powerhouse.
Nakipag-away ako sa kanya minsan dahil sa bagay na ito, gusto kong turuan ng leksyon ang bastos na ito, ngunit hindi ko inaasahan na magiging walang kwenta ako ngayong matanda na ako. Masasabi ni Philip na walang magawa ang kabilang partido. Handa na ang pagkain, Mr. Clark. Nilinis ng matandang babae ang mesa at pinalaganap ang awkward na kapaligiran. Si Gladys ang unang tumakbo at umupo sa hapagkainan. Ang pagkain ay kadalasang lutong bahay ngunit masarap ang lasa. Sinabi ng matandang babae sa matanda, kung sinabi mo sa akin kanina na may bisita, nag-shopping ako. I get it, naiinip na sabi ng matanda habang kumakain. Kita mo, naiinip na siya pagkatapos ng ilang salita. Nakanganga ang kanyang mga labi, ang matandang babae ay naghain kay Philip ng pagkain at sinabing, kumain ka pa, kung hindi sapat, ako ay magluluto. Tumango si Philip. Isinasantibi ni Philip ang kanilang mga pagkakakilanlan at ang problema ng kanyang anak, inasam ni Philip ang gayong pagre-retiro na buhay. Pagkatapos ng tanghalian, umupo muli si Philip at ang matanda sa hapagkainan. Binuksan ng matanda ang monitor na naglalaro sa isang loop. Ano ang iyong mga plano? Nagbalat ng prutas ang matanda at sinabi kay Philip. Pupunta ako sa unang kontinente. Dadalo ka ba sa Heroes Conference? Nagtatakang sabi ng lalaki. Sinabi ni Philip nang hindi nagtatago para sa multi-do herb. Nang marinig iyon, nag-isip sandali ang matanda at sinabing, minsan akong nakibahagi sa isang sesyon noong bata pa ako, at ang pangalawang gantimpala sa taong iyon ay tila ang multi-do herb ngunit hindi ko alam kung ano ang mga premyo ngayon. Nagulat si Philip. Kung hindi niya makuha ang multi-do herb mula sa multi-herb guild, maaari siyang pumunta sa komperensyang ito upang ipaglaban ito. Kumusta ka noon? Tanong ni Philip. Nako, hindi ako masyadong nakafocus sa practice ko noon kaya 5th place lang ang nakuha ko. Bagamat mahinhin niyang sinabi iyon ay kumakabog pa rin ang kanyang dibdib na parabang ipinahihiwatig kay Philip ang kanyang lakas. Oh, kamangha-manghang, sabi ni Philip na walang tigil. Sa pagtingin sa iyong kasalukuyang estado, maaari kang manalo ng kampyonato, seryosong sabi ni Malo ng biglaan. Ngumiti si Philip at sinabing, hindi pa rin sapat para masiyahan ako. Nagtawanan ang dalawa. Sa oras na ito, iniulat ng balita na ang isang bagong bukas na aquarium, na sinasabing ang pinakamalaking sa buong kontinente, ay napawi ang mga kaguluhan na dulot ng biglang pagsulpot ng isang hubad na lalaki sa gitna. Tumaas din ang daloy ng mga bisita. Nakikita mo, iyon ang sinabi ko, tandaan na hilingin sa kanya na ibili ako ng hapunan sa susunod, tinikom ni Philip ang kanyang mga labi at sinabi. Pabirong sinabi ng matanda, talagang naglakas loob ka na pag-aari ito. Hindi ka natatakot na mag-imbita ng gulo. Sa pagkakataong ito ay tumakbo palabas si Gladys na kanina pa nakikinig sa kwarto. Itinuro niya ang aquarium sa monitor at sinabing, pumunta kami dito ngayon. Biglang nakita ang hitsura ni Philip sa balita, itinuro niya at sinabing, kalbo. Galit na sabi ni Philip, kung hindi ka makikinig sa iyong lolo't lola, kakalbo ka rin kapag lumaki ka. Naniwala sa kanya ang batang babae at tumakbo pabalik sa kanyang silid habang tinatakpan ang kanyang bibig. Umiling si Malo at sinabing, hindi ka ba natatakot sa kabayaran sa pagsisinungaling sa mga bata? Hindi ako natatakot sa paghihiganti. Humalaklak si Philip. Nagpatuloy ang dalawa sa panunood ng balita, na wala sa sariling pag-iisip. Kukunin ko sa isang tao na bawiin ang iyong warrant of arrest, sabi ng matanda. Ako ay nagpapasalamat sa iyong tulong. Matagal na nagkwentuhan ang dalawa. Dahil gumabi na, tumayo si Philip para umalis. Hindi ako maaaring makagambala sa Moon Worship Creed sa ngayon kung gusto mong makialam, iminumungkahi kung gawin mo ito pagkatapos maabot ang banal na antas. Tumango si Philip at tumalikod na para umalis. Tumakbo palabas ang batang babae na may hawak na peluka at sinabing, Kuya, ginawa ko ito gamit ang aking nano sewing machine, sana hindi ka giniginaw. Nang makitang walang magawa si Philip, sinabi ng matanda, mahilig mag-isip-isip ang apo ko sa mga ganoong bagay. Kinuha ni Philip ang peluka at inilagay sa kanyang ulo. Hindi siya nakakaramdam ng anumang discomfort, kaya ngumiti siya at sinabi sa maliit na batang babae, ito ay angkop sa akin makinig sa iyong lolo at maging isang mabuting bata. Biglang sinabi ng matanda, mukhang may lilipat sa lupaing ninuno hindi ko pa alam ang mga detalye, ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag masyadong lumubog. Kabanata 3382. Habang tinutulak ni Philip ang pinto, natigilan siya at mariing sinabi, pagsisisihan ko silang dumating, at saka, iingatan ko ang iyong pamprotektang bato. Pagkasabi nun ay pumasok na siya sa elevator at kumaway sa kanilang tatlo. Bumaba si Philip at nakita niya ang isang napakalakas na figure na nakatayo sa harap ng pasukan. Mula sa liwanag na nagniningning sa labas, tila suot niya ang outfit ng White Marsh Royal Family. Nag-cross arms ang lalaki at sumando sa pinto.
Nang makita niyang lumalabas si Felipe, sinabi niya sa matatag at malakas na boses, "May sinabi ba sa iyo ang aking ama na hindi kailangan?" Hulaan ni Philip na ang taong ito ay ang panganay na anak ni Malo, si Salvatore Wisteria, na kasalukuyang taong may pinakamataas na awtoridad sa maharlikang pamilya ng White Marsh. Ito ay hindi nakakagulat na siya ay lumitaw dito, at nang walang anumang entourage sa paligid, ito ay dapat na isang pribadong pagbisita. Casual na chat lang. Sa sinabi nito, lalagpasan na siya ni Philip. "Mabuti yan, ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag gamitin ang White Marsh imprint sa iyong katawan." Malamig na sinabi ni Salvatore nang walang ibang aksyon. "Maaari mong isipin ang iyong sariling negosyo." Huminto si Philip sa kanyang kinatatayuan at tinitigan siya. Pagkatapos nito, pumasok si Salvatore sa elevator, at umalis si Philip sa complex. Ngayong wala na ang warrant of arrest, maaaring lumipat muli si Philip sa lungsod ng maharlikang pamilya ng White Marsh. Noon lang napansin ni Philip ang petsa. Nanatili siya sa tiyan ng isda sa loob ng halos 2 buwan, at 3 buwan na ang nakalipas mula nang dumating siya sa Starfall Continent. Sa kasalukuyan, mayroon siyang malinaw na ideya kung paano kumuha ng ilang espesyal na halamang gamot, at mayroong 2 paraan ng pagkuha nito, ngunit ayaw tumigil ni Philip at mag-aksaya ng masyadong maraming oras. Ang kabisera ng maharlikang pamilya ng White Marsh sa ika-8 kontinente ay matatagpuan sa gitna ng teritoryo, na talagang mas malapit sa kanyang patutunguhan. Ang rutang ito ay dadaan din sa ika-5 kontinente, ang teritoryo ng maharlikang pamilya ng Berdeng Baka. Nakahanap si Philip ng tindahan ng electronics sa gilid ng kalsada upang palitan ng bago ang dating communicator. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang sports car at nakakita ng isang malaking auction house. Binalak niyang ibenta ang ilan sa mga nakuha niya kanina. Pumili si Philip ng ilang piraso ng magandang kalidad ng mga bagay at inilagay ang mga ito para sa auction habang ang iba ay itinapon sa halaga ng pamilihan. Nang makita ng manager na napaka-generous ng taong ito na may hawak na mahigit 12 kayamanan, agad siyang naging magalang. "Sir, ang aming mga auction ay gaganapin tuwing Linggo ng gabi. Kung interesado ka, maaari akong mag-ayos ng isang pribadong silid para sa iyo," sabi ng manager. Linggo ngayon. Gusto ni Philip na makita kung ano pa ang ibinebenta sa auction house, kaya sinabi niya, "Oo naman." Lahat ng tao sa auction house ay nakasuot ng maskara, kaya kumuha din ang manager para kay Philip. Nagkataon nang dalhin si Philip sa pribadong silid, nakilala niya ang ikatlong prinsesa ng maharlikang pamilya ng White Marsh sa daan. Walang iba kundi si Ayana Wisteria ang nakilala niya noon sa kuweba. Nang makita si Philip na nakatitig sa kanya, kumunot ang noo ni Ayana at nagtanong, "Sir, magkakilala ba tayo?" "Hindi naman siguro, pero sa kagwapuhan mo, gusto kitang makilala," walang pagmamadali na sabi ni Philip. Sanay na si Ayana sa mga ganitong eksena at pasimpleng nanunuya habang sinasabi, "Sweet talker." Pagkatapos noon ay naghiwalay na ang dalawa, ngunit nagtaka si Ayana kung bakit parang pamilyar ang figure nito na para bang nakita na siya nito noon pa man. Kabanata 3383. Nakaupo si Philip sa isang madilim na pribadong silid na may kumpletong pasilidad. Kung hindi dahil sa auction table sa ilalim ng transparent na takip ng salamin sa harap, mas magiging parang clubhouse ang lugar na ito. "Sir, kung gusto mong magbid, ipasok lang ang halaga sa pamamagitan ng panel na ito." Magsisimula ang auction sa loob ng halos kalahating oras. Matapos makahanap ng magandang lugar na panoorin at umupo, binaliktad ni Philip ang mga item sa auction sa isang tablet, na ang ilan ay nakakuha ng interes ni Philip. Pinindot niya ang isang button, at pumasok ang isang sexing babae mula sa labas. Sinabi niya, "Paano kita matutulungan, sir? Maaari bang i-offset ang item na ibibid ko sa item na inilagay ko para sa auction sa mga tuntunin ng star dollars?" Napakahalaga ng ilang mga bagay na kinagiliwan ni Philip, ngunit natatakot siyang hindi sapat ang kanyang bulsa. "Oo, sir." Sumagot ang babae, ngunit nang makitang hindi na muling nagsalita si Felipe, tinanong niya, "May kailangan pa ba kayo, sir?" Napatingin si Philip sa babaeng ito. Puno ng alindog ang mga mata niya. Tiyak na handa siyang maging laruan ng customer sa isang patak ng sombrero, ngunit hinamak ni Philip ang mga ganoong bagay, kaya sinabi niya, "Hindi, maaari kang umalis." Nagatubiling isinara ng babae ang pinto at lumabas. Matapos magtrabaho sa industriyang ito sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na tinanggihan siya ng nag-iisang lalaking kliyente. Naisip ng babae na dapat nakayuko ang lalaking ito. Hindi akalain ni Philip na makikita siya sa ganoong paraan ng walang dahilan. Hindi nagtagal, ang mga normal na upuan sa ibaba ay ganap na okupado, at isang lalaking may mabilog na mukha na nakasuot ng formal na suit ang lumakad papunta sa entablado. Mga Ginoo, maligayang pagdating sa Fantasy World Auction House. Ako si Mike, ang host ninyo para sa araw na ito.
Dalawang babae ang pumunta sa gitnang entablado na may dalang tray na nakabalot sa pulang sutla, kung saan may dalawang bote ng porselana. Ito ay isang espesyal na gamot na nakuha ng isang 8-star practitioner sa panahon ng kanyang paglalakbay sa teritoryo ng sinaunang Dragon Royal Family, malamang na ginawa sa Moon Lotus Medical Guild na dating napakaaktibo doon bagamat hindi namin alam ang pangalan ng espesyal na gamot na ito, ang epektong medikal ay maaaring tumaas sa antas ng isang tao kung sila ay 5 bituin at mas mababa. Ang mga may antas sa pagitan ng 6 hanggang 8 bituin ay maaaring makakita ng kaunting pagtaas. Nang marinig iyon, nagkagulo ang buong auction house. Nasasabik ang lahat na ang mga taong may 5 bituin at mas mababa ay maaaring tumaas ng malaki ang kanilang antas. Sa Starfall Continent, inaasahan ng lahat ang mabilis na pagtaas ng antas ng kanilang pagsasanay, lalo na sa pamamagitan ng gamot na tinatawag na Evolution Fluid. Hindi nakakagulat na nakilala ni Philip ang maraming practitioner bago ito na hindi naaayon sa kanilang antas at lakas. Mayroon kaming 5 espesyal na gamot sa kabuuan, isang bote na may 2 tableta at isang bote na may 3 pildores, ito ay depende sa individual. 50,000 star dollars. Ang pagtaas ng bawat bid ay hindi dapat bababa sa 1,000 star dollars. Mayroong monitor sa auction table na ito na nagpapakita ng numero ng upuan at ang halaga ng bid. Di nagtagal, ang presyo ay tumaas sa 150,000 star dollars, at ang item ay sa wakas ay na-auction ng isang mag-asawa. Ang sumusunod na bote na may 3 tableta ay naibenta sa halagang 250,000 star dollars. Sumunod, umakyat sa entablado ang iba't ibang espesyal na gamot at kagamitan. Kabilang sa mga ito ang 2 piraso ng kagamitan na ibinebenta ni Philip. Ang breastplate ng isang babae at isang mas pinong piraso ng dibdib ay pinagsama-sama para sa auction at naibenta sa halagang 3.6 million star dollars. Si Philip ay may 12 iba pang mga bagay na naghihintay na ma-auction. Sa oras na ito, ang host sa entablado ay biglang nagsabi, "Lahat, nakatanggap ako ng isang mensahe na ang sumusunod na item ay tiyak na unang na-auction sa kabisera, o kahit na ang ika-8 kontinente." Napabuntong hininga ang lahat at naghintay. Maging si Philip na medyo inaantok lang ngayon ay natuwa nang marinig iyon. Dahan-dahang bumukas ang kurtina, at lumabas ang ilang tao na nagtutulak ng kariton na natatakpan ng pulang tela. Kabanata 3384. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang isang sirena na nakuha mula sa kanlurang baybayin ng kontinente. Pagkatapos magsalita ng host, sunod-sunod na tumayo ang lahat, gusto ng mas malinaw na tingin. Hinubad nila ang tela, at may isang sirena na nakabaluktot sa isang transparent glass case halos kamukha ng mga sirena sa mga pelikula. Ang sirena ay nabaluktot sa isang bola, at walang sino man ang nakakakita ng kanyang mukha ng malinaw. Pinindot ng isang taong nakatayo sa gilid ang isang button. Isang electric current ang umagos sa maliit na glass case, at ang sirena sa loob ay gumulong at napaungol sa sakit. Lumutang sa tubig ang brown-red na kulot na buhok ng sirena. Ang kanyang balat ay parang kristal na puting jade, ang kanyang mukha ay kasing pinong manika ng porselana, at ang kanyang mga kaliskis ay isang misteryosong asul lilang ng karagatan. Naku, hindi ko hahayaang pahirapan nila ang ganitong cute na babae na parang regalo mula sa Diyos. Perpekto lang ang mukha niya. Gusto kong itago siya sa aking fish pond at gawin siyang aking mahalagang koleksyon. Hahaha, gusto ko siyang gamitin para pakainin ang isda ko. Nakita ni Philip ang paghihirap ng sirena mula sa itaas. Nalaglag pa ang ilang kaliskis sa ibabang bahagi ng katawan niya nang siya ay nagpupumiglas. Gayunpaman, nakikita ang siklab ng mga tao sa ibaba at ang katotohanan na wala siyang pera, imposibleng mailigtas siya. Tumigil ang kuryente sa tubig. Namumula ang mga mata ng sirena, ngunit walang nakakita sa kanyang pag-iyak. Nakasandal siya sa glass panel sa likod niya, nanginginig ang katawan niya na parang humihikbi. Magsisimula na ngayon ang pagbid. Ang bilis ng pagtaas ng presyo ay lampas sa inaasahan ng lahat, ngunit ito ay nasa loob din ng dahilan. Ang bid sa lalong madaling panahon ay umabot sa 30 milyon, at ang presyo ay tumataas pa rin. Ang ilang mga tao ay kailangang huminto sa pagbid, ngunit kahit na, ang presyo ay umabot pa rin sa 30 milyon. Unti-unting kumalma ang sirena. Hindi niya maintindihan ang galit na mga ekspresyon ng mga nilalang na ito sa labas, ngunit nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Umupo si Philip sa upuan at humagulgol. Kahit na siya ay nailigtas, hindi mabilang na mga sirena ang mahuhuli at isusubasta para kumita. Walang kinalaman kay Philip ang nakakabaliw na ugali ng mga taong nasa ibaba. Unti-unting huminto ang mga kalahok sa bid. Ang gayong bagong bagay ay hindi katumbas ng napakataas na presyo. Sa wakas, huminto ang presyo sa 87 milyon, na panalunan ng isang mataba at mayamang negosyante na may mamantika na mukha.
Nagpatuloy ang auction, at nakita ni Philip ang unang item na gusto niya, na mechanical goggles na binuo ng Black Turtle Technical Institute. Bagamat tinatawag na salaming decolor, ang function ay higit na kilalanin ang mga buhay na nilalang at ang kanilang mga antas. Napakaraming nilalang sa kontinenteng ito. Kahit na ginugol ng isang tao ang kanilang buong buhay sa pag-aaral sa kanila, imposibleng maunawaan ang ikasampu ng lahat ng mga nilalang. Ang bagay na ito ay walang silbi sa mga ordinaryong tao ngunit malaking pakinabang kay Philip. Ang panimulang presyo ay 200,000 star dollars, at ang increment para sa bawat bid ay hindi dapat mas mababa sa 4,000 star dollars. Ilang tao ang interesado dito, ngunit ang mga tao sa pribadong silid sa tabi ay patuloy na nakikipagkompetensya kay Philip, at ang presyo ay umabot sa 520,000 star dollars. Walang iba kundi si Ayana sa private room na iyon. Malapit nang ipagdiwang ng anak ng kanyang kuya ang kanyang kaarawan, at nais ni Ayana na ibigay sa kanya ang item na ito. Bata pa lang ay mahilig na ang bata na maglaro ng mga mechanical gadgets, pero may katabi na walang alam na hanggal na nakikipagkompetensya sa kanya. Kabanata 3385. Ikatlong prinsesa, mayroon akong mga paraan upang makuha ang bagay na ito, kaya hindi mo kailangang gumastos ng labis na pera dito, sabi ng isang binata sa gilid. Tama, mahal kong kapatid na babae, maaari tayong magbigay ng iba kung hindi natin ito makukuha. Nang makitang bumagal ang bidding ni Ayana, walang humpay na kumapit si Philip at sa wakas ay nanalo ng goggles sa halagang 644,000 star dollars. Nakaramdam ng kirot sa puso si Philip. Hindi niya akalaing gagastos siya ng ganoon kalaki para sa naturang gadget. Nanood ang karamihan sa ibaba ng magandang digmaan sa pagbibid sa pagitan ng dalawang kilalang bisita sa mga pribadong silid na nag-aaway dahil sa isang gadget, at mabilis na kumalat ang iba't ibang chismis. Nang maglaon, sunod-sunod na umakyat sa entablado ang ilang armas na sinubasta ni Philip. Ang ilan sa mga ito ay may magagandang elemental na epekto, at ang ilang mga tao na may matalinong mata ay patuloy na nagtataas ng mga presyo, na ikinatutuwang makita ni Philip. Ang 5-element herb, dahil sa kapangyarihan ng 5 elemento, ay hindi maa-absorb ng mga tao ngunit kung itatanim mo ito sa iyong silid, maaari nitong pagsamahin ang 5 elemento at balanse ang mga epekto ay napakabihirang at maaari lamang lumaki sa mga lugar kung saan ang 5 elemento ay nasa balanse. Mayroon kaming 10 5-element herbs dito, kaya ang panimulang presyo ay 500,000 star dollars, at ang bawat pagtaas ng bid ay maaaring hindi bababa sa 10,000 star dollars. Ang 5-element herbs ay medyo popular sa ilang mga negosyante, na maaaring magamit upang ayusin ang kapaligiran para sa swerte. Gustong makita ni Philip kung kaya niyang makuha ang mga ito. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng ilang mga pakikibaka, sa wakas ay nakuha sila ni Philip para sa 1.3 million star dollars. Ang huling item sa auction ay isang malakas na espiritong hayop na may closing bid na halos 100 million star dollars. Pumunta si Philip sa likod ng entablado, handang kunin ang mga bagay na pinag-auction niya at ang perang nakuha niya sa paglalagay ng kanyang mga bagay para sa auction. Nakita niya ang negosyante na hinihiling sa ilang tao na hilahin ang cart na natatakpan ng tela. Ang negosyante ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa mga naiinggit o naiinggit na mga mata ng iba. Sir, ang mga bagay na dinala mo ay naibenta sa kabuoang 30.4 milyon. Ang aming auction house ay naniningil ng handling fee na 7%, kaya ang iyong balanse ay 27.664 milyon na star dollars. Maaari mong ibawas ang halaga para sa mga item na ibibid ko, sabi ni Philip. Okay, ang isang item ay 664,000, at ang isa ay 1.3 milyon, kaya ang iyong balanse ay 25.7 milyong star dollars. Gaya ng sinabi niya, inilipat ng manager ang star dollar sa communicator ni Philip. Pagkatapos, kinuha ng manager ang isang platinum gold card at iniabot kay Philip. Sabi niya, Sir, VIP ka na ngayon ng aming auction house, bawat buwan, magkakaroon ka ng kota na 100,000 star dollars na gagastusin sa aming auction house. Matapos kunin ang card, casual na inihagis ito ni Philip sa ring bago nagpasalamat. Hindi niya alam kung ilang beses siya makakarating sa auction house na ito. Kinuha ni Philip ang kanyang dalawang gamit at naglakad palabas, sinusumpa ang auction house sa loob dahil sa pagkakabawas ng marami sa isang pagkakataon. Habang papalabas ng pinto si Philip at papasok pa lang sa kotse, naamoy niya ang mahinang amoy ng dugo at maalat na dagat sa hangin. Kasunod ng pabangong ito, dumating si Philip sa isang eskinita sa isang slum na hindi kalayuan. Ang mga taong tumulong sa mayamang lalaki sa paghila ng kariton noon ay nakahandusay na ngayon sa lupa. Ito ay hindi maliwanag kung sila ay buhay pa. Isang malaking hover na kotse ang nakaparada sa harap na nakabukas ang mga headlight.
Dahan daw ang humakbang si Philip, binuksan ang pinto, at natagpo ang patay ang mayaman sa marangyang upuan. Siya ay natanggalan ng tiyan at namatay sa trahedya. Walang bakas ng sirena. Aalis na sana si Philip nang marinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa bubong. Kabanata 3386. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa malapit pa rin ang mamamatay tao. Tumalon si Philip. Gusto niya talagang makita kung ano ang hitsura ng mamamatay tao. Isang batang lalaking pula ang buhok na nakasuot ng basahan ang pumasok sa kanyang paningin. May bitbit siyang malaking tangke ng isda sa kanyang likuran, kung saan naglalaman ng sirena na kaka-auction lang. Nakita ng bata na tahimik lang na nakatingin sa kanya si Philip. Matapos may baba ang sirena, ipinakita niya ang isang pares ng matutulis na kuko na may bahid ng dugo. Mukhang hindi ka tao, mahinang sabi ni Philip. Dagindong. Nakayuko at umungol ang bata na parang binabalaan si Philip na huwag lumapit sa kanya. Malamang hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Biglang naglabas ng ngipin ang bata at sumugod, winawagayway ang matalim na kuko. Walang pagpipilian si Philip kundi patumbahin siya at dalhin sa sirena, na patuloy na umuurong sa takot. Gayunpaman, mayroon lamang ganoong aming silid sa kahon ng salamin. Kasama ang dalawang merpeople na ito, si Philip ay pumasok sa aquarium mula kanina, na sarado sa oras na ito. Nang tingnan sila, nakita ni Philip ang mga galos sa bata. Sila ay siksikan na parang baging sa buong katawan niya. Ang ilan ay scabbed over, habang ang iba ay inflamed at festering. Pagkatapos lagyan ng gamot, dinala ni Philip ang sirena sa aquarium. Nagsaya ang mga hayop sa karagatan nang makita ang pagdating ng sirena. Mabaho na ang tubig dagat sa maliit na tangke ng isda. Binuhat ni Philip ang sirena at nilagyan ng gamot kung saan nalaglag ang mga kaliskis nito. Inilagay niya siya sa malaking tangke ng isda pansamantala. Sa ilang sandali, hindi alam ni Philip kung ano ang gagawin sa dalawang ito. Kung hahayaan niya silang makatakas ng ganito, hindi banggitin ang kanilang kawalan ng kakayahan na gumalaw at maunawaan ang pananalita ng tao, malamang na mamatay sila sa gutom sa isang punto. Kung ibibigay niya ang mga ito sa aquarium na ito, hindi niya alam kung pakikitunguhan sila ng maayos. Gayunpaman, hindi ito maginhawa para sa kanya na kunin ang mga ito. Hindi pa ginalugad ni Philip ang posibilidad ng paglalagay ng mga buhay na bagay sa kanyang space ring. Dahil walang mas magandang solusyon sa bagay na ito sa ngayon, maaari na rin niyang humingi ng payo sa blonde na matanda. Nakahanap ng komportableng lugar si Philip at naupo. Kumuha siya ng 5-element herb at sinubukang i-absorb ito sa pamamagitan ng paglabas ng kapangyarihan ng mga elemento sa kanyang katawan. Ang damong itim sa isang gilid at puti sa kabila ay unti-unting kumupas. Mabilis na hinigop ni Philip ang kapangyarihan ng 5 elemento sa loob. Ang epekto ay maganda, ngunit ito ay medyo mahal. Ang kapangyarihan ng 5 elemento sa damong ito ay isang patak lamang sa balde, kaya mabilis na hinigop ni Philip ang lahat ng natitirang 9 na halamang gamot ng sabay-sabay. Nang muling imulat ni Philip ang kanyang mga mata, nakita niya ang sirena na nakahiga sa gilid ng tangke, nakikipag-usap sa batang lalaki sa isang espesyal na wika. Mukhang masaya ang bata, ngunit tila naagrabyado ang sirena sa sinabi nito. Hindi alam ni Philip kung dapat niyang basagin ang katahimikan sa pagitan nila. Hoy! Nang makitang maghahalikan na ang dalawa, sumabad si Philip. Bagamat may utang na loob ang binata kay Philip, mukha pa rin itong maingat. Itinaas ni Philip ang kanyang mga kamay sa isang wave, na nagpapahiwatig na siya ay walang armas at hindi pagalit. Mahina niyang sinabi, kumalma ka. Pinagmasdan ng bata si Philip na dahan daw ang lumakad at walang ginawang kakaiba. Kabanata 3387. Nang makitang angkop na ang distansya sa pagitan nila, naglabas si Philip ng isang notebook. Gamit ang panulat, gumuhit siya ng mga alon at ilang mga figure na tila mga merpeople dito. Natuwa ang sirena, ngunit hindi gaanong nag-react ang bata. Hindi ba sirena ang bata? Inilapag ni Philip ang kanyang panulat at kwaderno sa sahig. Binuhat sila ng bata at nagsimulang gumuhit gaya ng ginawa ni Philip. Ang kanyang pagguhit ay medyo palpak, ngunit nakikita pa rin ni Philip ang ilang mahahalagang bagay, tulad ng simbolo para sa mga nakakalason na kemikal at ilang mga salita na malabo ngunit nababasa pa rin, na binabaybay si Sammy. Pansamantalang tumawag si Philip, Sammy. Tumangala ang bata kay Philip, hindi mapigilan ang kanyang mga luha. Kasama sa mensaheng nakapaloob sa mga mata na iyon ang sakit, kalungkutan, pagkagalit, at matinding pangungulila. May naisip si Philip ngayon. Malamang naging ganito ang batang ito matapos ma-expose sa mga nakalalasong substance. Kung tungkol sa pag-alam sa wika ng merpeople, malamang ay kinuha siya ng merfolk. Mukha siyang mga 14 o 15 taong gulang, at pangalan lang niya ang naisulat niya, kaya malamang na nakasama niya ang merfolk ng mahigit 10 taon. Nakakaawa siyang bata.
Nakayuko si Philip at ibinuka ang kanyang mga braso sa bata. Gusto niyang makita kung gagana ang pinaka-primitive na pamamaraang ito. Nilinggan ng bata ang sirena at saglit na nag-alinlangan. Patuloy siyang pinalakas ng loob ng sirena. Sa wakas, hindi na nakapagpigil ang bata at niyakap si Philip. Ito dapat ang unang pagkakataon sa loob ng mahigit 10 taon na may ibang tao na nag-aalaga ng sobra sa kanya. Tinapik siya ni Philip sa likod at inaliw siya. Niyakap ng mahigpit ng binatilyo si Philip at ayaw bumitaw. Ilang sandali pa ay binuksan na ang aquarium. Pumasok ang ilang manggagawa upang linisin at pakainin ang mga isda. Nakita ng isa sa kanila si Philip at ang dalawang nilalang at mabilis na iniulat ang bagay na ito sa kanyang superior. Maya-maya, may dumating na lalaking payat. Nakilala niya ang sirena sa tangke ng tubig at sinabi sa nagniningning na mga mata, "Aking kaibigan, salamat sa pagbibigay mo sa aquarium ng isang pambihirang sirena." Kaibigan ko siya. Hindi siya nilinggan ni Philip ngunit naramdaman niya ang emosyong ipinadala sa kanya ng sirena sa pamamagitan ng salamin. "Kung ganoon, magkano ang aabutin namin para bilhin ang iyong kaibigan?" Sabi ng lalaki, hindi sumusuko. Malamig na tiningnan ni Philip ang nakasuot na halimaw sa balat ng tao sa harap niya at sinabing, "Tawagan mo ang manager mo, ang blonde na matandang iyon." Kinawian ng lalaki ang kanyang kamay at sinabing, "Walang duty ang manager ngayon, at hindi ka tumatawag ng mga shots dito kapag nag-trespass sa pribadong lugar ay nagmumukha kang isang terorista sa akin." Nang makitang ayaw gumalaw ni Philip, sinabi ng lalaki sa mga tao sa paligid, "Gapyusin ninyo sila." Nang makitang may masamang intensyon ang mga taong iyon, yumuko ang bata sa isang umaataking pose, na tinatakot ang mga taong lumalapit sa kanya ng dahan-dahan. Si Philip ay humakbang pasulong, tumayo sa harap ng bata, at malakas na sinabi, "Tingnan natin kung sino ang nangahas na hawakan sila." Ang figure sa kanyang harapan ay nagpaalala sa batang lalaki ng kanyang ama na madalas siyang buhatin sa kanyang likod noong siya ay bata, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamula muli. Nang makitang malapit na silang labanan ni Philip hanggang sa wakas, kasabay ng hindi matatalo na aura na kanyang inilabas, walang nangahas na humakbang pa. Sa panahon ng pagkapatas, oras na para magbukas ang aquarium para sa negosyo. Dahil sa nangyari kahapon, maraming tao ang dumating para manood ng performance ng hubot-hubad na lalaki. Kahit na may mga manggagawa sa paligid, may mga taong agad na dumating sa kung saan nangyayari ang pagkapatas. Anong nangyayari? Tingnan mo, sirena ba yan? Dati ko lang nakita sa mga dokumentaryo. Ito ay talagang nagkakahalaga ng pera. Binuksan ng mga tao ang kanilang mga video at camera. Ang payat na lalaki ay biglang sumigaw sa mga tao, "Gusto ng lalaking ito na nakawin ang sirena sa aming aquarium, mangyaring ipaalam sa pangkat ng patrol." Kabanata 3388. Nang marinig iyon, agad na nag-abiso ang ilang tao sa patrol team, ngunit mas maraming tao ang nagpatuloy sa pagre-record na parang nandito lang sila para sa palabas. Malakas na sinabi ni Philip sa lahat, "Ako ang nakahubad na lalaki mula kahapon, ang aquarium na ito ay nag-poach sa mga miyembro ng aming merfolk family ay dinukot at dinala sa kakaibang lungsod na ito ay hindi kami nakakain o nakatulog ng maayos, at kailangan naming magsagawa ng mga palabas sa aquarium na ito." Habang sinasabi iyon ay nagkunwaring pinunasan ni Philip ang kanyang mga luha. Ayon sa impormasyon na nakalap ni Philip sa ngayon, ang mga tao ng Starfall Continent ay medyo matagumpay sa pagprotekta sa ekologikal na kapaligiran, na nangangahulugan na sila ay magkukuso upang protektahan ang ilang mga bihirang species. Bukod dito, napansin niya ang ilang tao na mukhang mga mamamahayag sa karamihan. That's bullshit asterisk T. Hindi akalain ng lalaking payat na gagawin ni Philip ang ganoong bagay at saglit siyang natahimik. Gaano kadiri ang hitsura niya, ngunit ang kanyang pag-uugali ay hindi makatao. Tingnan mo na lang ang nakakaawang sirena na iyon, paano naging malupit ang mga tao sa aquarium na ito. How dare he run a aquarium? Mga kaibigan ko, binugbog siya. Sa oras na ito, isang video ang na-upload sa internet at agad na naging viral. Ang matandang blonde na manager na komportableng nagpapahinga sa bahay ay tinawag ng kanyang asawa upang panoorin ang video, at agad siyang nagalit, ano ang ginagawa ng mga taong ito. Pagkatapos noon, sumugod siya sa aquarium sakay ng kanyang hovercar. Dumating ang patrol team sa aquarium, at tila kilala ng kapitan ang lalaking payat. Humakbang siya para alamin ang mga detalye mula sa lalaking payat. Ang taong iyon ay pumasok sa aming aquarium sa kalagitnaan ng gabi, sinusubukang nakawin ang sirena na ipapakita namin ngayon, ngunit siya ay natuklasan ng aming sistema ng seguridad at nahuli. Kung hindi ka naniniwala sa akin, magtanong sa aming pangkat ng seguridad. Ang payat na lalaki ay nagsinungaling nang hindi kumukupas ang mata. Sa katunayan, ang aquarium ay walang kahit isang sistema ng seguridad sa lugar.
Sinabi ng payat na lalaki sa tainga ng kapitan, ang sirena na ito ay ibinigay sa atin ng dating miyembro ng maharlikang pamilya ng White Marsh. Nang makitang ibababa na ng patrol team si Philip, naisip ng payat na lalaki na nakakuha siya ng isang sirena para sa aquarium ng libre. Na-imagine pa niya ang pagkagulat sa mukha ng manager nang makita ang sirena. Iniisip niya kung kailan niya opisyal na maagaw ang aquarium na ito. Nakita ni Philip ang ilang miyembro ng patrol team na hinugot ang kanilang mga posos, handang dalhin siya at ang bata. Matapos tumalikod upang payapain ang bata, hindi gumawa ng anumang hakbang si Philip upang labanan. Tahimik lang siyang nakatayo doon. Hawakan mo dyan. Kabanata 3389. Isang masakit at malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa buong aquarium. Sinundan ng lahat ang boses at tumingin. Isang blonde na matandang lalaki ang lumipad sakay ng isang hover na kotse, at may nakakilala sa kanya bilang manager ng aquarium. Ang blonde na matandang lalaki ay dahan-daang lumapag sa tabi ng pangkat ng patrol at sinabi, ito ang pribadong gawain ng aquarium. Dahil sinabi ng matanda, sinabihan ng kapitan ng patrol team ang kanyang mga tauhan na umatras sa gilid. Nakita ng blonde na matandang lalaki si Philip na nakatitig sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha at nakaramdam ng kaunting kilabot. Sinabi niya, munting kaibigan, hindi ko alam kung ano ang iyong layunin, paulit-ulit na pumunta sa aking aquarium, alam mo na. Hindi ba't nagdadala ako sa iyo ng mas maraming customer at pinapataas ang iyong kasikatan? Ngumiti si Philip at sinabi, ang nakaraang insidente ay isang aksidente, dapat mong tanungin ang iyong supervisor. Ang matanda ay lumingon sa payat na lalaki na may pagdududa at sinabing nakakunot ang noo, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Isinalaysay ng payat na lalaki ang mga katotohanan gawa-gawa niya. Gayunpaman, bago siya natapos magsalita, humakbang ang blonde na matanda at sinampal ang payat na lalaki. Smack! Malutong at malakas ang tunog na parang lahat ng lakas niya ay inilagay dito. Ay pakop ang iyong mga gamit at mawala ka. Manager, pero bakit? Ang payat na lalaking ito ay hindi makahanap ng trabaho noong una. Nahanap siya ng kanyang pamilya ng isang desenteng trabaho sa pamamagitan ng pera at koneksyon. Tanungin ulit kita, saan nanggaling itong sirena? Galit na tinitigan siya ng blonde na matanda. Ay ito ay ibinigay sa amin ng dating pinuno ng maharlikang pamilya ng White Marsh. Pagkasabi niyo ay namula ang lalaki. Sa oras na ito, isang boses ang nagmula sa karamihan, hindi totoo. Isang figure ang lumakad, nakatapak sa manipis na hangin. Napatingin ang lahat. Ito ay walang iba kundi ang dating pinuno ng maharlikang pamilya ng White Marsh. Ang lahat ay lumuhad upang salubungin ang pagdating ng hari. Pagkakita nito, bumagsak ang payat na lalaki sa lupa. Binuksan ng mga gwardya na nakatago sa karamihan ang mga electronic jammers. Hindi ito oras para kumuha ng mga casual na larawan. Little Philip, nagkita tayong muli pagkatapos lamang ng isang araw. Tumawa si Malo Wisteria. Ano ang nagdala sa iyo dito? Tanong ni Philip. Ako ay nagretiro na, kaya mayroon akong lahat ng oras sa mundo. Nakita ko ang balita pagkatapos na dalhin ang aking apo sa paaralan. Humakbang ang blonde na matandang lalaki at tumawa ng masama sa sarili. Ako dapat ang naglilinis ng sarili kong kalat, hindi ba ito masyadong malaking kaguluhan? Ano ang napakalaki nito? Hinabol ni Philip ang payat na tatakas, binuhat, at sinabing, ano ba ang nangyari sa lahat ng yabang mo ngayon lang? Sir, nagkamali po ako at hindi ako dapat gumawa ng kwento. Nang makita ito, ang ilang nag-aalinlangan na mga tao ay nagsimulang magbago muli ng kanilang tono. Nalaman ko lang na ang taong iyon ay hindi mabuti. Oo, tama ang sinabi mo na tataya ka ng 10,000 star dollars na ang binata ay hindi maganda. Inihagis ni Philip ang lalaki sa harap ng pangkat ng patrol at sinabing, pakiusap, ilayo siya at singilin siya ayon sa tamang pamamaraan. Of course, nakangiting sabi ng kapitan ng patrol team. Naglalakad papunta sa dalawang matandang lalaki na masigasig na nag-uusap, sinabi ni Philip sa blonde na matandang lalaki, siguro kung maaari kong gamitin ang pangalan ng iyong aquarium upang maibalik ang sirena sa dagat. Napaisip naman ang blonde na lalaki. Ito ay hindi lamang magpapataas ng katanyagan ng kanyang aquarium ngunit hahayaan din itong magkaroon ng magandang reputasyon, kaya bakit hindi? Sure, maaari kang magpasya kung ano ang gagawin. Tumango si Philip at sinabing, ngayon, sa ilalim ng pinagsamang saksi ni Mr. Wisteria at ng lahat, pauwiin ng aquarium ang sirena kasama ang isang eksklusibong entourage. Habang nagsasalita siya, tinapik ni Philip ang ulo ni Sammy, ang batang katabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang naghiwa-hiwalay ang mga tao, ngunit may mga taong naghihintay pa rin na matapos ang mga bagay-bagay. Pasensya na sa abala sa iyo, sir. Binati ni Philip ang blonde na matandang lalaki. You're most welcome. Ang pangalan ko ay Archibald.
Tawagin mo lang akong Mr. Archie. Tiningnan ni Philip ang sasakyang nakahanda at ang sirena na puno pa rin ng pagdududa. Nilinggan niya si Malo at sinabing, Sir, gusto ko pong mag-aral ang batang ito. Kabanata 3390. Sure, pwede mo siyang ipaubaya sa akin. Nakatingin sa mahiyain na si Sammy, nag-aalalang sabi ni Malo. Salamat sa tulong mo. Nilinggan ni Philip ang bata at sinenyasan ito. Naintindihan naman siguro ng bata at agad na tumayo at tumakbo papunta sa sirena. Nais din niyang bumalik sa mundo ng mga tao. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya, ngunit siya ay nag-aatubili na makipaghiwalay sa sirena na palaging kasama niya. Nag-chat ang dalawa sa pamamagitan ng tangke ng tubig, at pareho silang nagsimulang umiyak. Lumapit si Philip. Gumuhit siya ng larawan ng isang malakas na tao at iniabot kay Sammy. Tinapik niya ito sa balikat, at sinabing, kapag lumakas ka na, maaari mo siyang hanapin muli. Marahil dahil naintindihan niya ang sinabi ni Philip, tumago ang bata. Ang aquarium ay nag-install ng isang maliit na tagahanap sa sirena dahil sa takot sa ilang mga aksidente sa daan. Dapat kang lumabas sa lalong madaling panahon, sabi ni Philip sa pinuno ng entourage. Dapat ay natuklasan na ang mga taong pinatay ng batang lalaki kagabi. Ang sirena ay lumitaw dito pagkatapos mawala, at ngayon ang internet ay puno ng mga larawan at video niya. Kahit sino ay makakahanap sa kanya dito. Gayunpaman, hindi alam ni Philip na hindi ibinunyag ng auction house ang impormasyon na nagbenta sila ng sirena. Ang lahat ng mga customer ay pumirma na ng isang non-disclosure agreement bago pumasok sa auction house. Ang pagkamatay ng mayamang negosyante ay hinahawakan lamang bilang isang pag-atake ng mabangis na hayop. Ang mga buhay na tao lamang ang naging customer habang ang mga patay ay walang halaga. Ang entourage na namamahala sa pag-uuwi ng sirena ay handa nang umalis sa ilalim ng malapit na atensyon ng media. Hinabol ng bata ang kotse at sumigaw sa wika ng merfolk, siguraduhing hintayin mo ako. Sa kotse, sumagot ang sirena na may malungkot ngunit may pag-asa na boses para sa hinaharap, hihintayin kita. Pagkatapos noon, atubiling nagpaalam ang bata kay Philip at hindi nagtagal ay kinuha ni Malo. Siya ay likas na matalino, kaya walang dapat magkamali. Ang aquarium ay nagtalaga ng isa pang matapat na tao bilang supervisor. Bumalik sa normal ang lahat, maliban sa napagkamalan si Philip na merman ng ilang tao. Ang susunod na hakbang ay lumipad sa ikalimang kontinente. Sa pagkakataong ito, maraming pera si Philip, kaya bumili siya ng ilang top-grade na energy stone para sa 1,000,000 star dollars. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng enerhiya para sa hovercar ngayon. Nagmaneho si Philip hanggang sa timog ng ikawalong kontinente, na karamihan ay matataas na bundok, na ang ilan ay natatakpan pa rin ng nyebe. Nakaramdam ng kaunting pagkabagot matapos lumipad ng mahabang panahon, nakahanap si Philip ng mataas na bundok at napadpad dito. Biglang nakatanggap ng mensahe ang communicator ni Philip mula sa malapit. Ito ang katimugang larangan ng digmaan ng ikawalong kontinente. Pumasok ka na sa lugar ng pamamahala. Umalis ka na agad. Sa pagtingin sa mga desyerto na kabundukan at kapatagan, nagtaka si Philip kung nasaan ang larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, bumukas ang isang bato sa tabi niya, at lumabas ang 4 na armored hover na sasakyan. Ang mga tao sa loob ay mabigat na armado at nilagyan ng pinakabagong baluti. Mabilis na huminto ang mga sasakyan sa harap ni Philip. Bumaba ang isang team leader na nakasuot ng light battle uniform habang ang iba ay kumuha ng kanilang mga baril at bumuo ng bilog. Kabanata 3391. Napabuntong hininga si Philip sa loob, sumunod sa akin ang problema kahit saan, novel drama. Ikaw ngayon ay pinaghihinalaan para sa pagiging isang especially iya na ipinadala ng Green Ox Empire. Bago makapagpaliwanag si Philip, nilagyan ng hood ang kanyang ulo at dinala siya pabalik sa kuweba. Mabilis na dinala si Philip sa isang silid ng interogasyon na napapalibutan ng mga salamin. Maya-maya lang ay pumasok ang dalawang lalaki. Ang isa sa kanila ay nagtanong, saan ka galing? Ang kabisera. Aling capital? Ang kabiserang lungsod ng White Marsh. Anong pakay mo dito? Paglalakbay sa pagitan ng estado. Bakit hindi mo tinahak ang paunang natukoy na ruta? Nagulat si Philip. Mayroon bang paunang natukoy na ruta para sa paglalakbay? Sumagot siya, hindi ko alam. Pagkatapos nito, ang lalaki ay nagtanong ng higit sa 100 walang kabuluhang mga tanong ng sunod-sunod. Medyo naiinis na si Philip sa mga tanong, ngunit kung siya ay makakawala sa mga pagpigil ngayon, ito ay labis na paghamak sa kanilang mga pagsisikap. Sa wakas ay natapos na rin ang pagtatanong ng lalaki. Gustong makahinga ng maluwag ni Philip, ngunit pumasok ang isang babaeng maikli ang buhok. Hindi ka pa ba tapos? Walang magawang tanong ni Philip.
Hindi pinansin ng babae si Philip ngunit binuksan ang monitor sa likod niya at sinabing, sa pamamagitan ng paghahambing ng data, dapat ikaw ay si Philip Clark, na lumitaw sa kabisera ilang araw na ang nakalipas. Nagpatuloy ang babae, ngunit ikaw ay mula sa sinaunang Dragon Royal Family kahit na mayroon kang alitan sa dating pinuno, mayroon pa rin kaming dahilan upang maghinala na ikaw ay isang especially iyan na ipinadala ng sinaunang Dragon Royal Family. Paano ang patay na si Hardy Shell? Tanong ni Philip. Walang nakakita sa kanyang katawan, malamig na tugon ng babae. Saglit na natahimik si Philip, nalilito kung ito ay makatwiran o hindi. Bagaman ang aming pangkat ng labanan ay direktang pinamumunuan ng maharlikang pamilya, mayroon pa rin kaming karapatan na gumawa ng aming sariling mga desisyon ngayon, ilagay si Philip Clark sa holding room at hintayin ang kanyang paghatol. Bakit may judgment na diba? Walang pagtutol na sabi ni Philip. Madali siyang makaalis dito kung gugustuhin niya. Ang lugar na ito ay parang labyrinth na may iba't ibang silid na nakaayos ng maayos ngunit masalimuot. Si Philip ay dinala sa ilalim ng lupa. Holding room daw ito, pero mas mukhang kulungan ang lugar na ito. Itinulak siya sa isang maliit na kwarto na 50 square feet lang na may maliit na kama at toilet sa tabi ng kama. Isang boses ang nagmula sa katabing silid, "Buddy, paano ka nakapasok dito?" Travel crime. Umakyat ako sa bundok para mamites ng mga halamang gamot at nahuli, walang magawa ang lalaki. Sinabi ni Avo Ice mula sa isa pang silid sa tabi ng pinto, nakasuhan ako ng espionage. Oh, tumayo si Philip at nagtanong, so, na-frame ka rin? Hindi, especially iya ako, medyo manhid na sagot ng lalaki. Pabayaan mo na lang siya, sabi ng unang boses. Hanggang kailan tayo mananatili dito? Tanong ni Philip. Basta maituturing akong kapitbahay mo ngayon, ang pangalan ko ay Joey, at 3 taon na ako rito, sagot ng lalaki. Natigilan si Philip. Doble ang holding room na ito bilang isang bilangguan. Halos tanghalian na noon. Isang robot na naka-overall ang namahaji ng tanghalian sa bawat silid, isang maliit na tortilla, isang serving ng piniritong gulay na may mincemeat, bagaman walang gaanong karne, at isang sobrang hinog na saging. Iniluwa ito ni Philip pagkatapos ng 2 subo. Ang tortilla lamang ang maaaring kainin, habang ang iba ay mas masahol pa sa pagkain sa pinakamababang palapag ng underground city. Tahimik siyang nakahiga sa medyo malamig na kama, nagbabalak na matulog ng mahimbing bago umalis. Binalak niyang palabasin ang mga taong ito at gumawa ng kaguluhan. Hindi pinapansin ang nagdaldal na si Joey sa tabi, tahimik na nakatulog si Philip. Gayunpaman, hindi nagtagal, nagising si Philip ng ilang malalakas na ingay, malamang ay mga pagsabog. Kabanata 3372. Ilang sandali pa, lahat ng tao sa mga holding room ay nakatingin sa mga bintana. Hindi nagtagal, bumaba mula sa elevator ang ilang armadong lalaki at pinatay ang mga warden. Gayunpaman, ang kanilang mga kagamitan ay hindi mukhang pare-pareho ngunit sa halip ay pinagsama-sama. Sunod-sunod na binuksan ang mga pinto ng silid, at ang mga tao sa labas ay sumigaw, "Kami ang pangkat ng labanan mula sa Cloud Ridge na aga na namin ang lugar na ito." Hindi nagmamadaling lumabas ng holding room si Philip. Nang makita ni Joey si Philip, sumigaw siya, "Tumakbo ka kaagad baka may mangyari mamaya." Okay. Pagkasabi noon ay umarte si Philip na parang gusto siyang sundan sa elevator. Matapos ilayo ng pinuno ang ilang target na tao, inikot niya ang kanyang baril at sinabing, "Hindi kita papayagang umalis ngayon." Kaagad, narinig ni Philip ang putok ng iba't ibang armas mula sa kanyang likuran. Iniwasan silang lahat ni Philip, ngunit hindi gaanong pinalad si Joey sa tabi niya. Nataman ang likod niya, at lumipad siya papasok sa elevator na kabukas lang, na wala lahat ng palatandaan ng buhay. Kumunat ang noo ni Philip. Ang mga taong ito ay hindi mula sa isang formal na pangkat ng labanan kundi mga lobo na nakasuot ng tupa. Ang pinuno ng pangkat ng labanan ay tumawa at sinabi, "Tingnan mo ang paraan ng kanilang pagtakbo para sa kanilang buhay ay nasa harap nila, ngunit sisirain ko ang lahat ng ito." Inunat ng lalaki ang kanyang kamay at gumawa ng grabbing motion. "Sir, may natitira pang tao," sabi ng katabi ng pinuno. Paano magkakaroon ng mga nakaligtas sa ilalim ng may sensinang pag-atake? Binuksan ng pinuno ang kanyang mga mata at nakita si Philip na nakatayo sa karamihan. Dapat mayroon kang ilang mga kasanayan upang gawin ito, tingnan natin kung ano ang maaari mong gawin. Pagkatapos sabihin niyon, pinaandar ng pinuno ang naka-assemble na meke patungo kay Philip. Isang pinabilis na suntok ang tumama sa mukha ni Philip, ngunit ang isang pag-atake na mas mababa sa 5 star na antas ay hindi nagdulot ng banta kay Philip. Bahagya lang nitong ikiling ang ulo niya. Napakahina ba ng mga tao sa malalayong lugar? Dahan daw ang lumingon si Philip at sinabing, "Baliw ka ba?" Parang patak ng ulan ang mga suntok ng lalaki.
Gayunpaman, ang mga bahagi ng mecha ay mabilis na nakakalat sa buong lugar, na tumambad sa mga kamay ng lalaki. Ang iyong mga kamay ay puno ng kasalanan. Hinawakan ni Philip ang mga kamay ng lalaki, at doon ay ang tunog ng mga buto na dahan-daang pumipihit bago nabali. Nadistorbo ang mukha ng lalaki, at gusto na niyang kumawala, ngunit hindi niya matakasan ang malabisyong pagkakahawak na ito kahit anong mangyari. Medyo natakot ang mga tao sa likod niya na humakbang pasulong saglit. Patayin mo siya, utos ng lalaki habang tinitiis ang sakit ng katawan. Kinuha ni Philip ang pinuno at ginamit bilang isang kalasag ng karne. Kahit na ang mga bala na hindi nakuha ang marka, gagamitin niya ang pinuno upang mahuli ang mga ito. Hindi nagtagal, unti-unting humihina ang hiyawan at paghingi ng awa ng lalaki hanggang sa natitira na lamang ang himbing na tunog ng bawat pag-atake sa kanyang laman. Huminto ang lahat sa pag-atake, at itinapon ni Philip ang katawan. Sabi niya, hindi pa huli ang lahat para sumuko ka ngayon. Ang mga taong ito ay mga duwag, kung tutuusin, kaya't ibinaba nila ang kanilang mga sandata at humingi ng awa sa makapangyarihang tao sa kanilang harapan. Biglang bumaba ang isang grupo ng mga tao mula sa ilang mga espesyal na daanan, at nakasuot sila ng uniforme ng opisyal na pangkat ng labanan dito dati. Napapalibutan ka na. Bago pa sila makapag-utos na ihulog ang kanilang mga sandata, nakita nilang ibinaba na ng lahat ang kanilang mga sandata at masunuring nakayuko habang nasa kamay ang mga ulo. Kabanata 3373. Tanging si Philip lang ang nakatayo doon, mukhang napakalmado at nakaka-relax. Lumapit ang isang team leader sa combat uniform at seryosong nagtanong, ginawa mo ba ito? Husga ni Philip mula sa kanyang aura na ang taong ito ay isang 6-star practitioner na may medyo solidong base. Tumango siya bilang sagot niya. Sa iyong kakayahan, bakit ka pumapayag na makulong dito? Nagtataka ang lalaki. Sa tingin mo ba gusto ko dito hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Nakita ni Philip ang hindi makatwirang babae sa silid ng interogasyon kanina, itinuro siya, at sinabing, "Diyan ka, huwag mong isipin na hindi kita nakikita." Napayuko ang babae sa hiya at dahan-daang naglakad. Tinanong ng team leader ang babae kung ano ang nangyari at galit na galit. Nakakatakot. Paano ka magdesisyon ng walang pahintulot tungkol sa isang tao mula sa maharlikang pamilya? Sa tingin ko ay ayaw mo nang magtrabaho dito. Sinubukan ng babae na ipaliwanag, ngunit sinusunod ko lang ang mga pamamaraan. Nang marinig iyon, medyo na-awkward din ang pinuno. Kahit na ito ay isang ipinagbabawal na lugar, ang ilang mga tao ay palaging inaaresto ng walang dahilan. Sir, sana ay huwag na ninyong pag-isipan ang bagay na ito, ginagawa lang namin ang aming mga tungkulin, sabi ng opisyal. Magaling ang sinabi ng isang tao na umakyat sa bundok upang mangolekta ng ilang mga halamang gamot at ikinulong mo siya sa loob ng 3 taon. Itinuro ni Philip ang katawan ni Joey sa elevator at sinabing, hindi mo maipaliwanag ang kanyang pagkamatay. Kumunat ang noo ni Philip at nagpatuloy, hindi ako hihingi ng marami, kailangan mo lang pumayag na bayaran ang mga pamilya ng mga taong ito na pinatay ng hindi makatarungan at baguhin ang katawa-tawang paraan ng interogasyon. Okay. Sana masusubaybayan mo kami. Hindi na iyon kailangan, may iba pa akong gagawin, kaya hindi ako mananatili. Pagkatapos sabihin iyon ni Philip, parang hangin siyang tumakbo palabas ng daanan. Nang makitang umalis si Philip, hindi siya pinigilan ng mga taong iyon. Bumalik si Philip sa ibabaw at nagdalamhati na ang tila mapayapang mundong ito ay talagang puno ng mga undercurrents. Ang mga hangganan ay magulo, ang mga pangkat ng labanan ng mga rebelde ay nasa lahat ng dako, may mga bakas ng moon worship creed sa lungsod, at patuloy na alitan sa pagitan ng mga kontinente. Nako, ang kahangahangang itaas na palapag na binanggit ng mga ibabang palapag ay wala kahit saan. Nagpatuloy si Philip sa pagmamaneho hanggang sa marating niya ang ika-5 kontinente, at huminto siya sa isang maliit na bayan sa tabi ng hangganan. Ang lungsod dito ay mukhang mas mekanisado na may mga anino ng iba't ibang mga metal sa lahat ng dako. Habang naglalakad si Philip sa kalye, karamihan sa mga tao ay may ilang makabagong kagamitan na parang handa silang lumaban anumang oras. Nang mapadaan siya sa isang tindahan, tila nagkaroon ng conflict sa pagitan ng buyer at seller sa loob. Itinaas ng buyer ang kanyan sa kanang braso at pinaputukan ang tindahan. Ang makapal na usok ay nasa lahat ng dako, ngunit mabilis na nag-react ang tindahan, nagbago ang hugis nito bago dumating ang pangalawang pag-atake. Ang buong harapan ay natatakpan ng isang makapal na layer ng metal ngayon, at ang kanyan ay nag-iwan lamang ng puting marka dito. Parehong partido ay sa isang pagkapatas. Saglit na nanood si Philip, ngunit walang patrolling team ang lumakad, habang ang iba ay nakatingin sa malayo. Ang lungsod na ito ay angkop sa pangalan nito, Lawless Land.
Umupo si Philip sa isang bakanteng tindahan, nag-order ng lokal na inumin, at tinanong ang amo, "Boss, bakit tinawag ang lugar na ito na Lawless Land? Bago ka lang dito." Pagkakita kay Philip ang kabilang partido ay nagtanong pabalik. Walang namamahala sa lugar na ito, may mga deal lang na hindi mo maiisip dito, walang deal na hindi mo magagawa. Natikman ng tuyo at mapait na inumin, tumingin si Philip sa mapa at nagtaka. Hindi ba ito ang teritoryo ng Green Oaks Royal Family? Bakit ito hindi pinamahalaan? Kaya, patuloy niyang itinanong, ang maharlikang pamilya ng Berdeng Baka ay naging abala sa pakikipaglaban sa maharlikang pamilya ng itim na pagong sa katabi sa loob ng maraming taon, kaya bakit nila pakialam ang lugar na ito? Kabanata 3374. Hindi talaga sanay si Philip sa lasa ng inuming iyon, kaya lumabas siya at itinapon sa basurahan. Sa kalye, pinag-isipan ni Philip kung dapat ba siyang pumunta sa Multi-Herb Guild ng White Tiger Royal Family sa ikatlong kontinente para hanapin ang Multi-Do-Herb o ang Heroes Conference ng Fire Phoenix Royal Family sa unang kontinente. Sa sandaling ito, tumakbo palabas ang isang maliit na batang lalaki na puno ng mga pasa, pinigilan si Philip, at nag-aalalang sinabi, "Kuya, pakiligtas ang aking kapatid na babae." Sa sinabi nito, dinala ng bata si Philip sa isang lumang bahay. Ang kalawang na amoy ng mga bahay na sira ay nananatili sa lahat ng dako. Dapat noon pa lang ay umulan, at ang mga mantsa ng tubig sa lupa ay pulang kayumanggi. Si Philip ay nanatiling nakabantay at sinundan ng maliit na bata sa isang bahay na may bukas na pinto. Ilang tao ang nagtatalo, at isang batang babae ang humihikbi. "Fern, napagkasunduan namin na hayaan muna si boss. Bakit kailangan nating isuko ang magandang pagkakataon? Huwag na kayong magtalo. Magwala." Itinulak ni Philip ang pinto at pumasok. Sa sira-sirang kubo sa kanyang harapan, nakatayo ang tatlong kabataang may baluktot na mukha kasama ang isang batang babae na nanginginig sa kama. Nang makita nilang tatlo ang taong papasok, sinabi nila, "Sino ang hanggal na ito?" Pagkasabi noon, kinuha ng isa sa kanila ang isang manipis na metal na stick at nilaslas ang mukha ni Philip. Si Philip ay umiwas ng patagilid, sinipa sa mukha ang nakakagulat na lalaki ng kanyang tuhod, at sinabing may panunuya, "Bakit napakawalang tiyaga mo? Damn it, anong ginawa mo sa kanya?" Nagliwanag ang katawan ng lalaki. Isa siyang 2-star practitioner. Si Philip ay palaging walang awa sa mga taong matapang na hamanin siya. Dahil napakaraming metal sa paligid, dapat siyang humiram. Lumipad ang mananipis na piraso ng metal sa bintana at binalot ang lalaking iyon, na ginawa siyang mummy na bakal bago makarating kay Philip ang kanyang atake. Sa sandaling ito, ang huling natitirang tao ay tumangging sumuko. Hinuhusgahan niya na si Philip ay mas malakas kaysa kay Ern ngunit hindi siya nalampasan. "Patay ka ngayon." Ikinumpas ng lalaki ang kanyang mga kamao at sumugod na tila bihasa sa boxing. Ang lalaking ito ay isang 4-star practitioner. Iniunat ni Philip ang isang daliri at bahagyang pinitik ang kanyang ulo. Lumipad ang lalaki ng patiwarik at tumama sa pader ng malakas. "Ayos lang, pasok ka na." Sinenyasan ni Philip ang maliit na batang lalaki na nagtatago sa labas na pumasok. Tumingin ang maliit na bata sa dalawang lalaki sa sahig at sa isa na naging metal na estatwa na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Noong una, iniisip pa niya kung dapat siyang pumunta at humingi ng karagdagang tulong. Tumakbo ang bata at niyakap ang kapatid, na unti-unting bumalik sa normal ang paghinga. Sinabi niya kay Felipe, "Salamat sa pagligtas mo sa amin, Ginoo." "Walang problema." Habang nagsasalita siya, itinali ni Philip ang tatlong lalaki kasama ng mga bakal. Si Philip ay nasa isang mahirap na lugar ngayon. Walang pakialam sa mga ganyan dito. Ang pagpatay sa kanila ay magdaragdag lamang sa kanyang kasalanan, ngunit kung hindi niya gagawin, sila ay makakapinsala sa ibang tao sa hinaharap. Nakita ng dalaga ang pag-aalinlangan ni Philip at sinabing, "Hayaan mo akong gawin ito." Kabanata 3375. Naglabas ng kutsilyo ang dalaga sa kusina at papatayin na sana silang tatlo. Mabilis siyang pinigilan ni Philip at sinabing, "Hindi ka ba natatakot na madumihan ang iyong kwarto kung gagawin mo ito dito?" Ang batang babae ay umiling, at sinabi ni Philip nang may buntong hininga, "Pumunta ka sa labas." Ang tatlo ay pinatay ng dalaga habang sila ay walang malay. Minamanipula ni Philip ang tubig para hugasan ang paligid at sinunog ang tatlo, na ginawang abo. Ang batang babae ay napakatapang, hindi natinag sa kabila ng pagpatay sa tatlong tao. Gayunpaman, siya rin ay isang bata na marunong gumanti ng kabaitan, kaya niyaya niya si Philip sa bahay para sa hapunan. Ang bahay ay halos mailalarawan na baog. Inilabas ng dalaga ang nag-iisang piraso ng karne sa ref at inihain kay Philip matapos itong palamigan. Ang piraso ng karne na ito ay maaaring ituring na pinakamahalagang bagay sa pamilyang ito. Hindi tinanggihan ni Philip ang kanyang kabaitan, ngunit binigyan pa rin niya ang magkapatid ng kalahati ng bahagi ng karne.
Hindi nagsalita ang magkapatid, nakatingin lang sila kay Philip lamang. Pagkatapos niyang kumain, tinanong sila ni Felipe, ano ang inyong mga pangalan? Sinabi ng nakababatang kapatid na lalaki, ang pangalan ko ay Jack, at ang pangalan ng kapatid ko ay Jess. Parang karaniwang mga pangalan ang mga iyon, kaya patuloy na nagtanong si Philip, nasaan ang mga magulang mo? Kung may isang may sapat na gulang sa pamilya, hindi bababa sa hindi sila humantong sa isang miserableng buhay. Malungkot na sinulyapan ni Jack ang kanyang kapatid, at sinabi niya, nagpunta sila sa gitna ng disyerto at hindi na bumalik. Nagulat si Philip at sinabing, I see. Ang mga halaman malapit sa bayang ito ay medyo malago at walang disyerto na namarkahan sa mapa, kaya nagtanong siya, may malapit bang disyerto? Ang disyerto na ito ay lumitaw lamang 3 taon na ang nakalilipas, at isang bahagi nito ay nakapalibot pa rin sa maliit na bayan na ito. Inabot ng batang babae ang isang baso ng tubig kay Philip at idinagdag, may mga bagyo sa disyerto araw-araw, at ang mga sasakyang ay hover at ang mga katulad nito ay hindi makalabas. Niyakap ng bata ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, na nag-aalaga sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Nakatanggap sila ng isang emergency na tawag isang araw at umalis patungo sa disyerto, ngunit ang lugar na ito ay dahan-daang naging ganito araw-araw, at kailangan kong magmukhang pangit bago ako maglakas loob na lumabas at gumawa ng mga kakaibang trabaho sa isang auto repair shop. Habang nagsasalita siya, iiyak na ang dalaga. Tinapik siya ni Philip sa likod at sinabing, mabuti na lang at may masunuring kapatid ka. Day off ng babae ngayon. Ang 3 lalaking iyon ay gustong magnakaw ng isang bagay ngunit hindi nila inaasahan na makabunggo sa isang magandang babae sa bahay, kaya nakakuha sila ng ilang mga ideya. Buti na lang at nakilala nila si Philip. Sa tingin ko baka pumunta ako sa disyerto mamaya. Baka mahanap ko ang mga magulang mo. Sigurado akong buhay pa sila, bulong ng dalaga. Gusto ni Philip na umalis ang magkapatid dito, ngunit hindi sila mahahanap ng kanilang mga magulang kapag bumalik sila, kaya tumanggi silang umalis. Sa huli, ilang armas lang ang naiiwan ni Philip para sa kanila bago siya umalis at nagpadala rin ng pera sa communicator ng dalaga. Kung may balita ako tungkol sa mga magulang mo, babalik ako at sasabihin ko sa iyo. Naglakad si Philip sa kalye. Nang malapit na siyang umalis sa bayan, hinarang ng isang grupo si Philip. Hey, kaibigan, pupunta ka ba sa disyerto? Well, anong problema? Tanong pabalik ni Philip sa lalaking nagtatanong sa kanya. Walang problema, ang grupo lang namin ay kinuha ng isang mayamang negosyante na nagsabi sa amin na mayroong isang lihim na kayamanan sa gitna ng disyerto, at kami ay mababayaran kung maibabalik namin ito o hindi. Ngumisi ang nakatanda lalaki sa kanyang harapan at sinabing, gusto mo bang sumama sa amin? Nagkataon, nais ni Philip na tingnan ang disyerto, at ang grupong ito ng mga tao ay hindi nagdulot ng anumang banta sa kanya. Sagot niya, oo naman, basta't mababayaran ako. Sinundan ni Philip ang lalaki. Kasama si Philip, mayroong 17 katao sa kabuuan, at 10 sa kanila ay mga lalaki. Ang bawat isa ay nagsuot ng iba't ibang mga damit at tila hindi pamilyar sa isa't isa. Ang lalaki ay tila ang pinuno ng pangkat sa sandaling ito. Nang makitang walang ibang sumasali, nanguna siya at ginawa ang huling paghahanda bago umalis. Kabanata 3376. Bumili sila ng ilang pangangailangan sa malapit na tindahan. Ang lalaking nakatanda ay tumawag ng 2 malalaking armored hover na sasakyan at sinabi sa lahat, magtipid tayo ng kaunting enerhiya at hayaang dalhin tayo ng mga sasakyan sa unang kalahati ng paglalakbay. Nang sumama si Philip sa koponan ng maglaon, itinalaga siya sa pangalawang kotse. Umupo sa tabi niya ang isang nakahod na batang babae, patuloy na naglalaro ng isang malaking kalibre na handheld ion cannon. Ang kanyang mga galaw ay kagilahilalas na parang may hawak na isang namumulaklak na pilak sa kanyang kamay. Sinabi ni Philip, huwag magpakamatay bago tayo makarating doon. Napatigil ang dalaga nang marinig siya. Idiniin niya ang maliit na display screen sa tabi ng baril sa mukha ni Philip at sinabing, hindi ako gagawa ng ganoong katangahang pagkakamali. Hindi sigurado si Philip kung bakit kumpiyansa ang dalaga dahil nakikita niyang 0 ang amo na ipinakita sa display. Pagkakita nito, hindi na nagsalita si Philip. Inilabas niya ang goggles na binili niya noon at isinuot iyon para subukan ang mga gamit. Bagamat napakakapal ng balat ng armored car na ito, maririnig pa rin ang tunog ng buhangin at graba na tumatama sa sasakyan, na nagpapakitang hindi dapat maliitin ang bagyo sa disyerto. Matapos ayusin ni Philip ang eyepiece, napakunot ang noo niya nang may nakita siyang kakaiba. Wala siyang sinabi kundi binalot ang kanyang ulo ng ilang damit, tila isang tulisan. Napatingin ulit si Philip sa lalaking maputi ang buhok na may maskarang nakabalot ng mahigpit sa harapan niya.
Malabo niyang nakikita na ang kanyang balat ay napakaputi, at ang kanyang impormasyon ay nakadisplay sa eyepiece, lahing vampire, isang napakalakas na pisikal na katawan, takot sa sikat ng araw at pilak. Siya ay kabilang sa isang lahi na halos wala na. Nagdala siya ng virus na maaaring bumuhay sa mga patay at lubhang mapanganib. Ang eyepiece ay kumikinang na pula palagi, nagbabala kay Philip. Walang kakaiba sa iba sa kanila maliban sa vampirang ito na kasama. Upang hindi maalerto ang kalaban, hindi na siya muling nilinga ni Philip. Di nagtagal, ang kotse ay nagmaneho patungo sa disyerto, at ang driver ay nagsabi, hindi na tayo lalayo pa dahil ang mas pinong graba ay hawad lang sa panloob na sistema ng ating sasakyan. Bumaba ang lahat sa mga sasakyan, at nakausli sa kanilang likuran ang isang bilog na takip ng salamin. Karamihan sa kanila ay maaari lamang gumamit ng pinaka-primitive na paraan upang harangan ang hangin at buhangin. Halos gabi na sa ganitong oras, at napakataas pa rin ang temperatura sa disyerto. Mabagal silang naglakad kasunod ng GPS, at 100 hanggang 200 milya ang layo mula sa gitna ng disyerto. Napaatras si Philip at tahimik na pinagmasdan ang koponan. Hindi man lang kumibo ang vampira, ngunit may ibang nakatawag ng atensyon kay Philip. Ang lahat ng graba ay tumalbog sa katawan ng tao, malamang na isang mutation ng earth element at isang practitioner ng sand element. Mabilis na lumubog ang araw, at kahit ang bagyo ay unti-unting huminto. Nagpa siya ang lahat na magpahinga at muling umalis kapag malamig na sa kalagitnaan ng gabi. Hindi itinago ni Philip ang kanyang space ring. Naglabas siya ng pantulog dito at pumunta sa isang tabi. Hindi niya alam na bagamat karaniwan ang isang space ring sa malalaking lungsod, sapat na iyon para mag-udyok ng paninibugho sa maliit na lugar. Napansin ng ilang tao ang singsing ni Philip. Hindi nagtagal, bumaba ang temperatura sa disyerto, at lumabas ang ilang mga nilalang na nagtatago sa buhangin upang maghanap ng pagkain. Lumipat sa buhangin ang ilang 2 metrong haba na alakdan patungo sa kanila. Sigaw ng guard sa night duty pagkakita sa kanila. Ang alakdan na ito ay lubos na nagtatanggol, at ang kamandag nito ay maaaring maparalisa ang isang tao sa mahabang panahon. Isang sexing babae ang humakbang. Matapos gumuhit ng ilang purple magic circle sa hangin, dahan-daang huminto ang mga alakdan. Nang iwagayway ng babae ang kanyang kamay, nagkalat ang mga alakdan at umalis. Isang hayop na tamer. Kabanata 3377. Gulat na bulalas ng Tandgay. Ang isang hayop na tamer ay napakabihirang. Tumango ang babae at muling umupo. Si Philip ay nakahiga sa kanyang sleeping bag, pinagmamasdan ang lahat gamit ang kanyang lakas sa pag-iisip. Ang hayop tamer na ito ay medyo kawili-wili. Sa tinukoy na oras, sinamantala ng lahat ang malaking kabilugan ng buwan para magpatuloy. Halatang hindi kasing mahina ang vampirang noong araw. Mayroong talagang 2 buwan sa lupain ng kabilang baybayin, isang malayo at isang malapit. Ang mga bunganga ay makikita kahit na malinaw sa isa na malapit. Mabilis silang kumilos sa gabi. Karamihan sa kanila ay mga 6-star practitioner at mabilis na kumilos, at naabot nila ang higit sa kalahati ng distansya pagsapit ng madaling araw. Sa tanghali, nagpa siya ang lahat na huminto para magpahinga. Ang sandstorm sa araw ay masyadong malaki, at maging ang kalangitan ay madilim. Muling pumasok si Philip sa kanyang pantulog, kinokontrol ang tubig para lumamig ito. Kahit na ang mataas na temperatura ay sumangga sa tubig, palaging nakakagawa si Philip ng mas maraming tubig. Nang makitang tulog na ang lahat ay nagtaka si Philip. Matutulog talaga ang lalaking yun. Hindi ba siya natatakot na mamatay sa init na ito? Maya-maya, dahan-daang huminto ang sandstorm. Ang lalaking nakatand ay tumayo sa unahan ng linya at sumigaw, subukan nating makarating sa gitna sa hapon. Nagsimula na naman silang maglakad, ngunit ilang sandali pa, natisod ang vampira at nahulog sa kumunoy na may malakas na pagsipsip. Sinubukan ng lahat na iligtas siya, ngunit ito ay walang kabuluhan sa huli. Namatay ang vampira sa harap ni lahat. Nagulat si Philip nang makitang hindi na kumilos ang Sand Element Practitioner. Bakit biglang pumasok ang vampira sa kumunoy? Ginalugad ni Philip ang kanyang mga pandama ngunit wala siyang mahanap. Dapat may mali dito. Nakaamoy ng sabuatan si Philip. Malungkot na sinabi ng nakatand na lalaki, ang bawat tao ay dapat makipagsabayan sa koponan kahit na ang mga 6-star powerhouse ay maaaring hindi makatakas ng hindi nasaktan mula sa ganitong uri ng kumunoy. Ang iba ay walang naramdaman. Sila ay mga estranghero, kaya walang dapat ikalungkot. Dahil sa pangyayaring ito, ang lahat ay dumating sa gitna ng disyerto sa gabi. Walang anuman dito. Sayang ang effort. Nang makita ang patag na kapatagan, pinigilan ni Philip ang kanyang antas at hinimok ang elemento ng hangin na tanggayan ang lahat ng buhangin sa lakas ng isang 6-star practitioner. Isang malaking simboryo na natatakpan ng masalimuot na mga pattern ang pumasok sa kanilang paningin, at mayroong isang butas para sa isang tao na makalusot sa pinakamataas na punto.
Nang makita ang sitwasyong ito, napasigaw ang lahat. Ito ay isang hakbang na mas malapit sa lihim na kayamanan. Ginamit ni Philip ang kanyang mga pandama upang galugarin ang ibaba. Ang daanan ay napakahaba, at mayroong isang malawak na bulwagan na puno ng mga estatwa sa ibaba na may isang kabaong sa isang mataas na plataporma, na tila kakaiba. Pinag-usapan ng grupo kung sino ang dapat bumaba, at isang kalbo ang nagboluntaryong mauna. Naglakad sila sa daanan patungo sa bulwagan sa ibaba. Isang matingkad na pulang carpet ang kumalat sa ilalim ng mga paa ng lahat, at ang mga kandilang may asul na apoy ay sinindihan sa ilang mga haligi. Lahat ay mukhang kakaiba, at lahat ay naglabas ng kanilang mga armas. Nakatitig sa kabaong sa hindi kalayuan, naramdaman ni Philip na maaaring may mga pahiwatig dito. Iniwan niya ang lahat at naglakad. Tahimik na nakahiga ang kabaong. Binuksan ito ni Philip. Kabanata 3378. Vampira. Hoy! Anong meron dyan? May nagtanong. Nang makitang nakakunot ang noo ni Philip at nag-iisip ng kung ano-ano, lumapit ang babaeng nakahod. Sumunod ang ilang tao. Nang walang nakikitang kakaiba, ang iba ay nagsimulang maghanap ng mga kayamanan. Matapos makita ng isang tao ang tuyong bangkay, medyo natakot siya at want niya itong sirain gamit ang kanyang baril. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lahat ng mga kandila ay namatay sa isang bulk zone ng malamig na hangin. May nagsindi ng sulo at nakakita ng mga paniki na umaaligid sa itaas nila. Ang iilang taong naghahanap ng kayamanan sa malayo ang unang nagdusa. Makalipas ang ilang hiyawan, paunti-unting lumiit ang kanilang mga boses bago tuluyang nawala. Malamang na sinipsip sila ng tuyo ng mga sumisipsip na vampirang paniki na ito. Ginamit ni Philip ang malaking pressure ng hangin upang harangan ang mga paniki mula sa mga taong ito. Nang makitang hindi sila makagalaw, ang mga paniki ay nagsanib at naging isang pigire. Sa tulong ng mahinang liwanag mula sa sulo, malabong makita ng lahat ang mukha ng pigire. Ito ay walang iba kundi ang lalaking namatay sa kumunoy kanina. Malungkot na sumimangot ang Tandgay at sinabing, "Halimaw, bakit ka pumasok sa team namin?" Tumawa ng malakas ang vampira at sinabing, "Hindi mo ba alam kung ano ang gusto ko sa dugo mo?" Gamit ang isang alon ng kanyang damit, isang itim na ilaw ang bumaril, na pinapatay ang lahat ng mga sulo. Ang iba sa kanila ay pinulot ang kanilang mga baril at mabilis na pinaputokan ang vampira. Sa madilim na liwanag, malabo nilang napansin ang kanyang pigire. Sinubukan ni Philip na tingnan ang vampira gamit ang kanyang pandama. Ang lahat ay dahan-daang napilitang umalis sa kabaong. Huminto ang vampira at dumapo sa tabi ng kabaong. Ang mga bala ay hindi nagdulot ng pinsala sa kanya. Pinaglalaruan lang sila ng vampira. Dahan-daang kinuha ng vampira ang tuyong bangkay mula sa kabaong. Unti-unting lumakas ang bangkay, at medyo nanghina ang vampira. Ang dugo ng lalaking kamamatay lang ay umagos patungo sa kabaong sa kahabaan ng isang maliit na channel sa sahig. Huwag kang maiinip. Maghintay ng kaunti pa, bulong ng vampira. Ibinalik ng vampira ang muling nabuhay na katawan ng babae at muling nagkalat sa isang silid ng mga paniki. Ang babaeng nakahod na kanina ay naglabas ng isang malaking kalibre ng baril at saktong nagpaputok. Ang bawat putok ay maaaring tumama sa isang paniki, ngunit ang mga paniki ay walang katapusan. Tumingin ang batang babae sa screen na nagpapakita na halos maubos ang mga bala at sumigaw, "Hindi ko inaasahan na haharapin ko ang gayong halimaw." Humakbang pasulong ang lalaking morenong lalaki, tinapik ang balikat ng babae, at sinabing, "Magpahinga ka na." Sa sinabi nito, 7 sinag ng liwanag ang lumiwanag sa likuran niya. Sa mga apoy sa kanyang mga kamay, siya ay isang fire elemental practitioner sa gitnang yugto ng 7 bituin. Bang! Boom! Kabanata 3379. Patuloy siyang kumakaway ng mahabang naglalagablab na letigo, pabalik-balik na hinahampas ang mga paniki na patuloy na dumarating. Kahit na ang elemento ng apoy ay maaaring magdulot ng disenteng pinsala sa mga paniki, ito ay malayo sa sapat upang ganap na patayin ang mga bagay na ito. 6 sa 7 tao ang humalili sa pakikipaglaban sa mga paniki, ngunit ibinaba ng Sand Element Practitioner ang kanyang ulo at nanatiling hindi gumagalaw. "Hoy! Anong ginagawa mo?" Biglang tumago sa dibdib ng lalaki ang isang talim ng buhangin, at dahan-dahan itong bumagsak na punong-puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Sa isang mas kaunting tao upang tumulong, ang iba ay mas nahirapang labanan. Hinubad ng Sand Element Practitioner sa likod nila ang kanyang maskara. Ang kanyang mga mata ay lubhang walang laman, at ang kanyang balat ay naubusan ng dugo, na tila siya ay patay na sandali. Nang makita ito, sinabi ni Philip, "Nako, ang taong iyon ay kontrolado ng vampirang lahat, mag-ingat." Ayaw ni Philip na maalis ang mga taong ito, kaya't pinalakas niya ang kanyang laro at hinaampas ang hindi mabilang na wind blade sa mga paniki sa himpapawid at sa zombie sa likod niya. Isang butas ang nabuo dahil sa impact, ngunit mabilis itong muling isinara ng mga paniki.
Nagtaas ng kamay ang zombie, at hinarang ng sandwall ang pag-atake. Kung patuloy kang magpipigil, lahat tayo ay mamamatay dito. Nang makitang lumalakas ang mga atake ni Philip, sumigaw ang Tandguy. Inilabas ng nakahod na batang babae ang pulse rifle na daladala niya sa kanyang likod at sinabing, "Kumanda ka sa paglabas." Sa likod nila, gumalaw ulit ang zombie. Mabilis na pinalibutan sila ng isang tumpok ng grabo at parang alon na sumugod sa kanila. Ang isa sa kanila ay nagmamadaling ipinatong ang kanyang mga kamay sa lupa at itinutok ang higanteng canyon sa kanyang balikat sa zombie. Boom! Bang! Isang pulso na may halong electric current ang bumasag sa kanang bisig ng zombie at agad na huminto ang graba. Damn it! I missed the mark. Ang pulso na canyon sa balikat ng lalaki ay muling nag-ipon ng enerhiya na nakatutok sa ulo ng zombie. Isang paniki ang lumabas mula sa kanyang blind spot at lumipad papunta sa leeg ng lalaki, tumalsik. Naramdaman ang sakit sa kanyang leeg, tumagilid ang katawan ng lalaki, at tumama ang canyon sa kanyang balikat sa halijing bato sa tabi niya. Ilang sandali pa, yumanig ang underground hole. Itinaas ng zombie ang kamay at binalot ng grabo ang lalaki. Bumuhos ang buhangin sa kanyang bibig at ilong. Ang tanging nagawa niya ay ang humagulgol sa kawalan ng pag-asa. Sa oras na ito, lumitaw ang ilang mga figures sa labas ng mga umaaligid na paniki. Sila ang mga miyembro ng pangkat na pinatay ng mga paniki noon, at naging mga zombie sila. Ito ay walang katapusan. Nang makita ang mga zombie na isa-isang ginagamit ang kanilang mga kakayahan, kinuha ni Philip si Kylum sword at nilaslas sila. Walang magawa ang beast tamer sa ganitong sitwasyon. Ang mga makamandag na ahas at mga insekto na kanyang ipinatawag ay hindi makagagawa ng anumang pinsala sa mga zombie. Habang siya ay nagiging desperado, isang itim na sword light ang pumutol sa ilang mga zombie sa kanyang harapan sa kalahati. Hindi pinansin ni Philip ang mapagpasalamat na tingin na iyon at nilaslas na lang ang sand elemental zombie. Isang makapal na patong ng grabo ang lumitaw sa kanyang katawan na parang solidong baluti. Kahit saan man tumama si Philip, doon mapupunta ang buhangin. Tingnan natin kung ano ang susunod mong gagawin. Ginamit ni Philip ang elemento ng tubig at binasa ang graba sa kanyang katawan. Bumagal ang graba sa isang iglap, at sinamantala ni Philip ang pagkakataong putulin ang ulo ng zombie. Nang makita ang lakas ni Philip, walang sinisi sa kanya kung bakit itinago niya ang kanyang lakas noon, ngunit natuwa siya na baka makaligtas sila. Sa tulong ng pulse gun ng nakahod na batang babae, dahan-dahan silang sumulong. Sa oras na ito, dahil sa pagkamatay ng dalawang tao, tumaas ang dugo na dumadaloy patungo sa kabaong, at ang babaeng bangkay sa kabaong ay muling nabubuhay. Ang mga paniki ay muling nagsama sa anyo ng tao, at sinabi ng vampira sa kanila, "Maaari ko na kayong palayain ngayon." Kabanata 3400. Bakit tayo pupunta dahil gusto mo? Hinawakan ni Philip ang espada sa kanyang kamay at nagtanong. Lahat ay napatingin kay Philip na nagtataka, pati na ang vampira. "Wala na akong away," sagot ng vampira. "Napagtanto mo na hindi mo kami matatalo, ngunit nagsisimula pa lang ako," pinaikit ni Philip ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi. Ang iba ay halos hindi makahawak ng kanilang mga sandata ngayon, at ang halimaw na tamer ay naupo pa sa lupa, na nag-iisip, "Huwag na kayong magpakatanga. Ikaw lang ang makakalaban ngayon." Medyo nataranta ang vampira. Walang bantaman lang ang iba, ngunit hindi maarak ang taong nasa harapan niya. Sa simula pa lang, hindi niya nakitang humihingal si Philip. "Kaibigan ko, pabayaan mo na kami." Umatras ang vampira sa kabaong. "Nakapatay ka ng napakaraming tao. Paano kita pakakawalan?" Nilapitan ni Philip ang vampira, at ang ngiti sa kanyang mukha ay lalong nagpawalang katiyakan sa vampira. Bigla siyang tumalikod at niyakap ang bangkay ng babae. Pagkatapos ay sinabi niya, "Marie, gumising ka." Matapos sumipsip ng napakaraming dugo, ang bangkay ng babae ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao ngayon, maliban sa mapatla pa rin ang kanyang kutis. Dahan daw ang iminulat ng bangkay ng babae ang kanyang mga mata matapos marinig ang tawag, at naging maliwanag ang kanyang medyo hindi nakatutok na tingin matapos makita ang vampira. Niyakap niya ng mahigpit ang leeg nito at bumulong, "Gaano na ba ako katagal nakatulog, Hans?" 3 years? My dear Marie? Sagot ng vampira sabay buntong hininga. Tumayo si Philip ilang hakbang ang layo mula sa dalawang vampira, ngunit hindi naputol ang kanilang muling pagkikita. "Pakiramdam ko ito ay panghabang buhay na," sabi ng vampirang nagngangalang Marie at hinalikan si Hans. Nang makitang halos tapos na ang dalawa, kinuha ni Philip ang kanyang espada at pinaghiwalay ang nag-aatubili na dalawa. Sinabi niya, "Gusto kong malaman ang mga bakas ng mga taong narito sa paglipas ng mga taon at kung ano ang kanilang naiwan. Maaari kong sabihin sa iyo, ngunit kailangan mong mangako na pakakawalan tayo." Tiningnan ni Philip ang natitirang pagod na mga miyembro ng koponan sa likod niya at sinabi sa kanila, "Kaya ko na to, baka umalis na kayo."
Pagkatapos, sinabi niya kay Hans, "Deal." Hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa kapakanan ng grupong ito ng mga tao, kaya idinagdag niya, anuman ang pagtutol ng lahat, pangunahan ang daan. Tinulungan ni Hans si Marie, na medyo nanghihina pa, at dinala si Philip patungo sa isang pader, na dahan-daang bumukas upang makita ang isang mahaba at makitid na lagusan na may mga dingding na metal sa loob. Sinabi ni Philip, sana ay huwag kang maglaro ng anumang mga trick. Sabi ni Hans, ayoko. Nakarating silang tatlo sa isang lugar na parang laboratorio na may malaking basag na glass chamber. Tila may napakalaking bagay na itinago dito hindi pa nagtagal. Sa likod ng silid ay isang daanan na halos 10 metro ang taas. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.